We're live! Hello, everyone! I'm Ma'am Roxanne and I welcome you all to this live stream. Maraming salamat sa inyong lahat for coming to my fourth live stream. And today, we will talk about fossilization, linguistic idiosyncrasies, and language Filipinism. So, magkakaroon tayo ngayon ng balitaktakan about this and I will be introducing our guests later. So, nagpapasalamat ako sa mga nandito. Nakikita ko po yung mga nagko-comment dyan. Hello. Nakikita ko yung mga students from Isabela State University Jones Campus. Pati na rin si Sir Oka nandyan na laging tumutulong sa akin sa mga live stream ko. So sa mga kantahan siya, babalik sa live stream natin. Hello sa inyong lahat. I would just like to explain, kasi may mga, pwede po kayong mag-comment dyan, pwede po kayong mag-shout out, pwede po kayong bumati, but ipagpaumanhin po ninyo kung hindi namin mababasa isa-isa yung mga comments ninyo, especially kapag kasalukuyan na yung balitaktakan natin. Kasi I will be giving the floor to our guests to discuss yung mga topics natin that we prepared today. And kung meron man po kayong mga pagbati or what, pwede po kayong mag-comment lang ng mag-comment dyan. Yung mga nandito na nakikinood sa atin, nanonood sa atin, mababasa po nila yung mga comments ninyo. And don't worry kasi enabled ang enabled ang live chat replay natin. So I will be able to read all your comments after. And kung may mga pa-shoutout kayo at nagkataon na break ng mga speakers natin at may time tayo na magbasa, please don't feel bad kung nagkataon na hindi yung sa inyo ang nababasa kasi it's really impossible that we read everything sa comment section. So as of now, we have 11 viewers in the house. Maraming salamat sa inyo sa pagdalo dito sa live stream natin. Just a few moments later, I will be presenting our speakers. So dun sa mga English teachers na nandito ngayon, as well as our students, mga BSE students, senior high school students, mag-comment lang po kayo dyan. Makikita po namin yung mga comments ninyo. Yung mga students ni Ma'am Rejoice mamaya, andyan dyan for sure. So mag-comment lang po kayo, makikita namin yung mga yan. Although hindi po namin maisa-isa na mabasa yung mga yan. And of course, I would like to greet my friends from Team Luget. Maraming salamat sa inyo for coming sa live stream natin. Kabuntokan Vlogs, nakita kita. Thank you so much for coming. And yung mga students po namin can make friends with the YouTubers na dumadalaw po dito sa live stream natin. There are YouTubers coming here sa live stream natin. You can make friends with them, my dear students. Nakikita ko na po dito yung mga students ko. I see their names. I hope you'll stay with us until the end of this live stream. Hello sa'yo, Jane Moto. Andyan ka na. Maraming salamat sa pagpunta. My dear students, you can make friends with Jane Moto and Aregs. Aregs is the former name of Kabuntokan Vlogs. Ayan. So maraming salamat sa inyo for coming. At syempre, andyan, very supportive na ex-boyfriend ko. Nandyan siya. Stay home siya. Okay. So, ilalabas ko na yung mga nakatagong mga guest natin. I-exit solo ko na to para makita nyo na yung mga naggagandahan at syempre yung machong kasama namin for today. This is like a reunion talaga. I am so excited about this kasi this is really a reunion. Ngayon lang ulit kami magsama-sama and I'm so happy that despite their busy schedule, talagang sobrang hectic ng schedule nila, we found time today, Independence Day. Maligayang Independence Day sa inyong lahat. Hello! At mamaya maiintindihan natin kung ano yung mga pag-uusapan natin
and especially for BSc English students and teachers, ESL teachers. At alam nyo, lahat naman tayo, whether we are English major, we major in English or we are students in English, lahat tayo ESL. Okay? Lahat tayo ESL. English, ESL learners, I'm sorry. Lahat tayo ESL learners. So we are all English as second language learners hanggang ngayon. So maiintindihan natin later kung ano itong mga pinagsasabi ko. Hello, Amelin's Kitchen. Maraming salamat for coming. Ilalabas ko na ang mga surprise ko for today. Ayan. Yan. Okay. So let's greet our friends, our guests for today. Kanino ko ba sisimulan? Ha? Sino ba ang una sa listahan? My God. Ninenervyos ako. Ba't ganun? Kanina tuwang-tuwa ako pero ngayon ninenervyos na ako. Sige. I have mentioned a while back that our speakers were my class. Ay, hindi ko pala minention. Sabi ko lang reunion. Why did I say reunion? Kasi they were my classmates in PNU before, sa Philippine Normal University, North Luzon. Yun, nag-hi yung anak ko. Okay. Saan tayo mag-start kay Mr. Mark Paul Castro? Okay. Mr. Mark Paul Castro is the head of Student Affairs Office at St. Clair School of Quezon City and the managing partner of Powerhouse Scholastic Center. He is a Master of Arts candidate in Ateneo de Manila University with the degree Master of Arts in English Language and Literature Teaching. He also finished a certificate course in World Literature at Harvard University via edX. Please welcome Mr. Mark Paul Castro. Hi, attorney. Good afternoon, everyone. Dahil ito ay ngayon ay June 12, isang mapagpalayang araw sa ating lahat. At sa mga estudyante ni Ma'am Roxanne today na nakatutok sa ating live stream ay sana manatili kayo hanggat matapos namin yung balitaktakan namin o yung aming pagpapalitan ng kuro-kuro sa mga sinabi niyang topics kanina. Sit tight and enjoy the show. Yan. Salamat, Sir Paul. Sir Mark pala. I'm used to calling you Paul. Okay. Our next guest, the second guest natin comes from the capital city of Isabela, Ilagan City. She is a master teacher at Isabela School of Arts and Trades in Ilagan City. And she is at present completing her Master of Arts in English at St. Ferdinand College, my alma mater. And she is the school paper advisor in ISAP. Please welcome Miss Rejoice Cayaba Pascual. Pascua. Ay, Pascua. Sorry. Nilagyan ko na. Sorry. Sorry. Ulitin ko. Miss Rejoice Cayaba Pascua. Ayun. Hello everyone. Welcome sa show ni Ma'am Roxanne. I hope that you are all well while watching us here kahit na medyo nakakakaba itong gagawin namin. Gusto ko lang i-greet yung husband ko. Happy 15th wedding anniversary today. Happy anniversary sa inyong dalawa. Ano na yung pangalan? Talagang Independence Day, Ido, Yes. So, parehas pala tayong June bride. Friend. Okay. Maraming salamat, Ido. Ido kasi is the nickname of Ma'am Rejoice. I'm sorry. Yun naman ang sinasabi kong name mo. Okay, ang last but not the least, siya ang beauty queen ng Team Jack Jack. Do you remember? Sir Jack Jack was as our advisor, di ba? Sana nanonood siya. Hi, Sir Jack, yung advisor natin. Sasabihin kong Miss PNU siya pero hindi ko sasabihin kung anong taon. Basta Miss PNU ito. Dr. Susan Rami Lobutak.
She's a professor from San Beda College and a public speaking lecturer at Powerhouse Scholastic Center and a part-time teacher at the Kavala. I don't know if it's Cavalia or Kavala, Ma'am Susan. Kavala. It's Kavala. Okay. Kavala International University based in the US. She finished her PhD in Educational Management at Polytechnic University of the Philippines. Please welcome Ma'am Susan. Yeah, thank you so much, Rox, for the kind words. Hey guys, hey guys. I hope you guys are doing good despite the affliction. Affliction is something very controversial. We will discuss about this word affliction of the pandemic. Hi. Ay, Diyos ko, hindi pa rin nagbabago si Ma'am Susan. Nakaka-starstruck pa rin siya hanggang ngayon. Mga kaway lang na kaway. Miss PN nyo na Miss PN yung mga kawayan. My gosh. Oh, Okay. Ayan, so we are about to start. Ala, eto na. Mapapasabak na tayo sa body taktakan on second language acquisition concepts. Ayan, galing kasi ito sa umbrella ng second language acquisition. Very interesting tong topic na to kasi we are not native speakers, di ba? We are not English native speakers. So it is expected that there are things that we say that we are not aware na, uy, incorrect na pala yun, o hindi na pala yun maiintindihan ng mga ibang lahi kapag sila na ang kausap natin. Like we keep on saying, take out, magta-take out ako. Gusto ko, I want to buy burger for takeout, di ba? We keep on saying that. If we go to another country or to other countries na sinabi natin magta-take out tayo, there's a possibility that they will not understand takeout kasi to go naman talaga yon. Or mahilig din tayo magsabi, when are you going to the US? Next week. Di ba? Next week. That if it will sound weird if we are talking to a British o kaya to an American, di ba? Second language learning is, sabihin na natin crucial, especially to ESL teachers. ESL, English for Second Language teachers. Curriculum planners have also moved from the traditional to interactive language learning, giving more emphasis to language acquisition and achieving second language fluency. But it has actually been a battle since we learned the theories and principles, but putting them into practice is a different story. Kaya eto ngayon. What if while learning the second language, the learner gets stuck and can learn no more? Possible ba yun? Na nare-reach natin yung limit natin para matuto sa isang language? Or if in the process, the learner happens to learn the wrong thing, thus giving him or her a hard time in unlearning it. Di ba mahirap yon? You learn something and it's difficult to unlearn it. Di ba? Possible yung ganon. Yes. Okay. So there are things that or these are the things that we are going to talk today, and I think this really is an interesting day, di ba? Okay, so ano ang uunahin natin? Magchichikahan tayo tungkol sa language idiosyncrasies, language fossilization, and Filipinisms. So, since ang pinaka-tok-tok ng mga usapan natin ito ay nasa language idiosyncrasies, so unahin na natin si Ma'am Rejoice to explain to us language idiosyncrasies. But before we do that, Ma'am Rejoice, batiin ko muna yung mga bagong pasok lang dito sa natin sa live stream natin. Welcome to our live stream. Sir Ruel Abenes, Kabsat, Agyamanak for coming to this live stream. Jepa 12, maraming salamat sa iyo for coming to my live stream. Sana wala akong na-miss na isa sa mga kating ko sa Team
Team Luget, Ma'am Susan, Sir Paul, and Ma'am Rejoice is the name. Natatawa ba kayo sa Team Luget? That's the name of our team. Parehas ko silang mga small YouTubers. Meron silang group Ah, na para, yes, Team Luget. Karamihan kasi doon ay Ilocano. Hindi ba Okay. yung lugat So may na mga taga poop, chicken poop. Yes. Okay. So let's have Mom Rejoice. It's your time to shine. ayan. Okay. Thank you, Ma'am Roxanne. Just like what you have said, uh, when we say idiosyncrasy kasi, siya yung language idiosyncrasy, siya yung pinaka-umbrella nitong mga ano natin, topics natin this afternoon. So typically or basically, when we say idiosyncrasy, this is an odd habit or a peculiar behavior of a certain person. Tapos, when we say language idiosyncrasy, ito naman yung mga ginagamit niyang words which is sa kanya lang. Pwedeng in an individual or in a group. So, pag sinabi natin yung language idiosyncrasy, pinaka magandang example ay yung sa American speakers na ginagamit nila whenever they speak, they use like. Nang ibig sabihin ng like sa atin ay paghahalin tulad. Pero sa kanila, naging expression na yung like. Sa atin dito sa Philippines, one particular language idiosyncrasy that we have is um, for us here in Ilagan, bu when we talk. So, language idiosyncrasy siya kasi kami lang na mga ibanag, yung nakakaintindi, umeka na bu, halika na bu. Eh, wala naman sa Filipino language bu. Kung hindi, nakikita lang siya or naririnig lang siya in ibanag. Uh, Generally, here in the Philippines, tayong mga Filipinos, ang typical na language idiosyncrasy natin, yung expression na actually. Wherein actuality, wala naman talagang meaning ang actually. Favorite lang talaga natin siyang sabihin. Actually, yun ang pinaka-introduction ng ating um, pananalita. So, uh, ano ba yung mga examples ng language idiosyncrasy? Whenever we talk, particularly in English language, we never forget to make use of po and opo, even though we are speaking the language. So, nagiging idiosyncrasy siya kasi sa ibang mga English-speaking countries, hindi naman nila ginagamit yung po at opo. Tayo lang dito. One example of using that is, yes po, what can I do for you po? So, ginagamit natin ito in talking with other people, even though we use the language. Uh, Hindi natin matanggal yung culture natin na pagrespeto sa ibang tao. Another uh, typical na Filipino idiosyncrasy is code switching or using Taglish. Nagtataglish tayo without uh, without any conscious thought that we are doing it. Kasi nga, sanay na tayo while conversing with other Filipinos or with our fellow Filipinos that katulad ng ginagawa ko ngayon. So, nagiging unconscious na siya. So, this is uh, language idiosyncrasy in the Philippines. May mga thoughts ba kayo, Sir Paul, Ma'am Shi, and Dr. Sansu? Yeah, actually, your topic reminds me about yung Englishes kasi parang nare-relate ko kasi sa Englishes, right? The Yes. Filipino people have actually we have our own variety of the English language. So parang nasali na sa system natin itong I eat na. So, lagi mong ini-insert ang na. 'Di ba? Tapos na. Sa Tagalog, tapos na. I'm done na. Na.
So, parang nare-relate ka kasi sa oral communication that we have with Paul, public speaking. Actually, these expressions have something to do with speech blemishes also. Speech Yeah. blemishes. Yung mga speech fillers, di ba? Parang wala naman yatang katuturan yung meaning niya, pero nababanggit mo. Para halimbawa, basically ka na basically, bombard na yung speech of basically, eventually, pero wala doon sa context. Ayan. Sir Paul. Agree naman ako sa mga sinabi nilang dalawa. Yun na po yan. Hindi, joke lang. Ah, oh, kasi kasi parang kota na sila eh. Yung audience natin sa sinabi pa lang ni Ma'am Rejoice at saka ni Dr. Sue. Parang kotang-kota na sila. Well, anyway, yung kasing idiosyncrasy, para siyang ginagamit lang ng particular group. So, familiar kayo, di ba? Pag nagsama-sama ang Miriam College girls, Assumption girls, Saints ko, pag nagsalita yan, meron palaging may like. Na sila lang naman yung nagkakaintindihan. Pero tayo na we don't belong to their group. Parang it's actually a foreign. It's very foreign na hindi siya familiar sa atin. Pero sa kanila, seamlessly, they insert it within their discourse. Kasi nga, sabi nga ni Doc Susan, it's a filler. Sabi ni isang research, bakit yung mga Pinoy mahilig sa fillers? Kasi nga, mabilis tayong mag-isip. Ayaw natin ng blank Vacuum. slate. Ayaw natin No. ng vacuum. Yeah. Gusto natin pag Vacuum. nagsalita tayo, dire-diretso lang. So, should there be a chance that we'll have a vacuum within our discourse, there is a really big chance na gagamit tayo ng mga filler. Ito yun, yung idiosyncrasy. Pag nag-usap-usap ang mga yan, yung Miriam girls, Assumptionistas, mga Saints cause, palagyan may like. Did you go to Starbucks na? It's like will the driver fetch you na because we're like going somewhere. Ganun silang magsalita. Yung like, yung na nabanggit ni Doc Susan, normal yan sa kanila. Sa atin, again, that we don't belong to their tribe, it's like, it's a very foreign, it's not normal, but in their case, again, as what I made mention earlier, it's very seamless. Kayang-kaya nilang ipasok yung filler na yon kung kanino sila nakipag-usap. Parang Pinoy, parang kami, Pangasinense, meron kaming sariling idiosyncrasy na kayo hindi nyo naintindihan. Pag meron kaming kausap, pwede namin gamitin yon sa amin, sa circle namin, maintindihan namin. Pero sa inyo, hindi kasi siya parte ng pang-araw-araw na pananalita ninyo. Kasi nga, hindi kayo kabilang dun sa particular na grupo na kung saan kami lamang yung nabibilang. So parang jargons din ito, no? Baka-formalized version. Yes, yes. Jargon. Sa writing kasi, jargon naman ang tawag sa kanya. Oo. Pero, jargon kasi is of higher level kasi, kumbaga, it's formal and it's used usually in written communication. aspect naman siya. Communication. Buti pa si Sir Mark Paul, ang mga alam niyang idiosyncrasies, mga sosyalan. Sa amin, yes. Samantalang ako, ang alam ko lang na idiosyncrasy narod. Di ba? Kasi tayo mga Ilocano, yung mga katulad ng Ilocano, hindi naman natin talaga ma-explain yung salitang narod, di ba? At lahat naman tayo dito Ilocano, di ba? Hindi naman natin ma-explain talaga yung salitang narod eh. Sige nga Rod, imbes of saying sige lang, sige, kasi it means you're agreeing, di ba? Pero sige nga Rod, awan nga Rod, di ba? Imbaga nga Rod, iso nga Rod, di ba? Pero yung pag pina-explain mo yung word na nga Rod sa mga Ilocano, sige nga, kayo, paki-explain nyo kung anong ibig sabihin ng nga Rod. Explain naman nga Rod. Wala siyang exact na translation. Pero isa pa napapansin natin kung kailan ginagamit yung idiosyncrasy. Halimbawa, meron tayong kausap tapos ang gamit natin lengguwahe ng kausap natin. Pag minsan di natin namamalayan na nagagamit natin yung sarili nating idiosyncrasy. Halimbawa, dito sa Manila, halatado pag ang kausap ko ay Ilocano o kaya Pangasinense kasi in the middle of the sentence, hindi nila namamalayan na nagagamit nila yung narod. O kaya yung sa amin, sabi ni Sir Vlad,
Mabuhay daw yung Pangasinense, Sir Vlad Tambayan. Ah, Hello, Blood kababayan. Tambayan, yes, ano Oo. siya, taga Pangasinan siya, So, yes. Siya ang kababayan. admin namin sa Team Luget. He is Ayan, Sir our Vlad. admin sa Team Luget. Nakita ko kasi sabi niya, yun, taga Pangasinan, Sir Paul. Yeah, Sir Vlad, mabuhay. Masantos yung aramot sika. So, pag naipag-usap ka, maliban dun sa punto, regional accent, mapapansin mo na yung tao, hindi siya sanay sa lingwaheng ginagamit niya kasi meron at meron siyang mababanggit na salita na parte ng araw-araw niyang pananalita. The very concrete example is ngarod. Ang formal ko ba? Sorry. Hindi, okay Halimbawa, lang. Andito naman kami na hindi formal. Maganda yan. Yung balance. nagpapaka-formal po pero alam natin lahat na sa aming apat ako yung magulo. So, halimbawa, naipag-usap ka, hindi mo namamalayan, slip of the tongue na, sige na, sakay ka na nga rod. Di ba? Pasakay ka ng taxi. Ilocano to, kababae ko to, kapwa ko to sa Pilipino. So, yun yung siguro yung gaya na sinabi ni Ma'am Rejoice na naturally, nagagamit natin. Para mga artista lang. Di ba? At Yes. pag ini-interview ang mga artista, pansinin niyo po, hindi nawawala ang salitang actually. Actually, so maybe in their circle, maybe in their circle, actually goes with all their interview, siguro nga dahil nga nasanay sila sa ganun. Sa atin din, pag pinaliwanag mo kasi yung ngarod, para siyang yung mga varieties ng kanin natin na walang English translation. Yung malamig na kanin, 'di ba? Wala naman talaga 'yun. I remember college days, 'di ba? Tinanong natin 'yan sa isang pinakamagandang professor natin. 'Di ba? Kung ano ang English ng ano, hindi naman malamig na kanin 'yon, kilabban at ibagbaga. Kilabban, It-tip yung tinanong natin, it-tip, di ba? Yes. Ito yung mga natuyo-tuyo na yata, at dumikit sa kaldero, di ba? Yun parang yon yung ngarod. Pero hindi ko alam. Siguro hindi mabubuo ang pagiging isang Ilocano mo pag hindi mo nagamit ang salitang ngarod sa pananalita mo. Ano siya parang sa isang araw. Yes. Sa pananalita mo sa isang araw. Yun yung trademark ng Filipino speakers trademark ng Filipinos. Naalala ko tuloy yung Congo girl na estudyante ko sa Cavala. Babanggit ko kung minsan din, nga pala, hindi nga pala Filipino itong kausap ko, Congo girl. So I have to rectify myself immediately after saying that, siya nga pala. Hindi niya na. Oo. So I have to correct it. Tapos, sorry, go ahead, Ida. Go ahead. Rejoice. room setting. Mm. May mga expressions tayo as teachers. Mga estudyante natin. Let's say, for example, a teacher who keeps on saying, okay. Every statement may okay. Okay, class? Meron yata internet challenge si Yun yung sinasabi kong speech blemishes na yun. Nagiging filler mo na yun, speech filler mo na. Kung minsan na nga, nililista yan ng estudyante, yung no. Yes. No? Yes. 14 no na siya. Oo, pero I want to go back to okay kasi okay is actually an English language, di ba? But it has a different meaning from the way we are using it in classroom. Kasi parang kumbaga, it's not the proper timing and way of using okay, but we're using it over and over again, di ba? Like for example, if language acquisition, okay, is okay, di ba? So nagiging filler na lang siya. Whereas yung individual word na okay has a meaning which is agreeable, something agreeable, di ba? Or something that tells that okay, you agree about a certain issue or a certain topic. Yes. Yan, kaya nagiging idiosyncrasy siya. Okay. Okay. Wait lang kasi hindi ko pwedeng meron kasi akong very important comment na nabasa kanina
Nagpintas, ayan na ni Jayan, nawala na tuloy. Nagpintas ni Ma'am Sue, sabi niya eh. Thank you for Kabun, volunteers. kabuntokan vlog. Si kabuntokan si Ireg, sabi niya nagpintas ni Kano ni Ma'am Sue. Tapos, teacher Rejoice Agsa Ukaman met ngarod. Ginagamit nila yung ngarod. When nga ang ron. ibig Actual application na. ngarod, ayan, si Vlad naman sabi niya, ngarod means ngarod. So talagang hindi mo ma-explain siya, di ba? Hi, lovely True. Jade! Thank Yan. you. Napaka-active ng mga ano natin, mga viewers natin. I like that. May interaction tayo. Ma'am Yes. Rejoice, meron pa? And last na. Kung maalala ninyo ang sagot ni Venus Ra, Ayan. Hintayin natin yung sagot ni Venus Ra. Mukhang ano na naman yung nagka-flash na siya. internet. Oh. Ayan. Hindi Sorry yata for that. nakarating sa ilagan yung sagot ni Venus, Ra. Yeah. Since Ulitin mo, we're Ma'am available Rejoice, pa. yung sinabi ni, Okay. oo. May communication Mahirap barrier. na yung, yes, may mahirap kasing bumiyahe ngayon. Maraming hinahanap ng mga ano, mga dokumento. Release. Ayan na. Baka dito sa Um, probinsya. Ayan. Oo. So, si Venus Ra, nung sumagot siya sa question and answer portion, naging viral yung sagot niyang major. Yung major, tama. But I cannot quote the exact ano, Ako exact din, naalala ko lang pero yung sinabi yung si, major. ah. Mm. There's So, no parang major weather lang problem. din. Di ba? Weather lang. Paulit-ulit na Oo, weather. mga ganon, inuulit Ulit natin. tayo. Yung sinabi ko nga kanina, next week, di ba? Di Walang ba? next Next month, next week, di ba? O mamaya yata meron yata mag-mention dyan sa mga yan later. Yes. I think it's in Filipinism or in fossilization. Ayan. Mm-mm. Ayan. So, any further comments, Ma'am Sue and Sir Mark or Sir Mark Paul about idiosyncrasy? Napakahusay ni Ma'am Rejoice, di ba? Walang pagbabago. Ay, may pagbabago. Parang mas humusay pa siya. Oo, better. Well-researched siya, buti pa siya. Parang ano to I can correlate to coined words, no? Personally coined. Yeah. Actually, nabasa ko din yan habang nagre-review. So, kasi dahil dito sa mga kalokohan natin, nag-review tuloy tayo. Pero nabasa ko nga yan. Under fossilization din yun, Ma'am Sue, yung mga coined words, mga pinagsama-sama nating mga salita na tayo na naman lang mga Pinoy. Inventor kasi yung mga Pinoy, di ba? Inventor tayong mga Pinoy. Kaya kahit sa language natin, nalalaro natin siya. But meron kasi ako nabasa that okay, language idiosyncrasy, accepted yan. It's really present. Same as Filipinisms or fossilizations, yes, they are present. But if you're a second language learner, you really have to find ways to at least, iwasan yung mga, yung magiging fossilized na yung mga ginagamit nating salita. So if there is a chance for us to correct, di ba? Yung lagi nating ginagamit na mali na pala pero nalaman nating hindi pala yun ang tamang gamit niya or hindi pala yun yung tamang salita. At least if there is still a way for us to unlearn what we have learned, then that's a positive result. However, meron kasi tayong tinatawag na limit at saka, limit ng second language learning natin. So mamaya, di ba, sa fossilization, yan, Ma'am Sue, di ba, yung, ang tawag dito, yung a certain age, yes, yung, sa language acquisition, yung mga hypothesis dyan, yung bahala sila ngayon. Okay. So, hindi pa tapos si Ma'am Rejoice kasi while Sir Paul and Ma'am Sue will be discussing fossilization and Filipinism, syempre may sharing pa din silang lahat, kaming lahat. Okay? So,
bago natin ipagpatuloy yung si Ma'am Sue, si Ma'am Sue na ba ang next Ay, natin? ako Yes, na si ba? Ma'am Hindi ba si Sue. Sir Paul? Yes, Ah, Si ikaw Doc ang muna. next. Doc ah, Susan. Yes, but basahin ko muna, ay batiin ko muna yung mga students ko from Isabela State University Jones Campus. Sir Paul, Ma'am Sue, and Ma'am Rejoice, magandang araw po sa inyo daw. Sabi ng mga estudyante ko, hello. BSE 3 and BSE 2. Maraming salamat sa inyo. Okay. And yung mga kapatid natin from Team Luget, umalis muna sila, babalik din mamaya. May premiere kasi sa team namin, so they have to attend. RNE, hello sa iyo kapatid. Kabuntokan andito pa rin. Kabayong Tekla. Yung mga names namin, ang gaganda ng Vlad Tambayan Club. Ruel Abenes, andito pa rin. Jepa 12. And Lovely Jade. Ayan, nandito pa rin sila. So maraming salamat sa inyo. Thank you for staying with us. Mahaba-habang usapan pa po to at marami pa tayong maririnig na makakatulong sa atin and in understanding yung mga kailangan nating iwasan at mga kailangan nating i-correct habang maaga pa. Okay, Sir, Dr. Sue, ikaw na po. Nakakatakot yung mga title yung doctor na yan. Tanggalin na yan. Hello, hello. At least, Sue, hindi ka doctor who needs another doctor. Doctor of what? Uy, maalala nyo, total reunion naman to. Naalala niyo yung statement na, I'm not a nurse, I'm a doctor? Yes. Yes, di ba? Sa klase natin may nag-faint. Di ba may nag-faint? O, tapos sabi ng teacher natin, you call for the nurse? Oh my God, I'm not a nurse, I'm a doctor, sabi niya. Naalala ko pa rin yung Second year tayo na. naalala ko pa rin. Yes, naalala ko pa rin yun. Nasa room 203. Alam mo pa ang year. Katabi ng CR. Are sure Katabi kami ng CR. Sir Paul? 211, Grabe. 214. Room 214 katabi ng CR. Ang buti ba? Oh, ang galing ni Paul, no? True. Hindi pa kasi siya nanganganak. Tama. Wala na. Pero wala nang buhok. Nilamon na ng utak mo yung buhok mo. Masyado kasing active yung utak mo. Oh, that's an Salamat. actual wisdom. Sign of wisdom. Walang pagkaila. Yes, Ikaw back to na, you, Doc Rob. Susan. Is it my turn now? Yes. Yes. It's your turn, Doc. Isang oras, Dr. Sue, isang oras yung nakalaat para sa'yo, ha? Ay, gawin natin 10 minutes lang. Fossilization of language, my dear friends out in there. Di ba nga nabanggit ko kanina, yung word affliction. I don't really mean the pain. It's the impact of the pandemic. Right? So let's attack this topic, fossilization of language. How can we manage to digest this one? I'm using now out of a fossilized language or words. How can we manage to digest this topic? Let's find out what are the reasons and how can we possibly rectify this one. Have you noticed the word? Affliction. What else? Digest, attack. The other one is, can we possibly troubleshoot this? These are all fossilized language. I don't mean the literal meaning of these words. When I said attack, I mean discuss, right? But we sound somehow fluent, but there is a compromised accuracy of the word. Naku-compromise yung semantics eh. Magandang pakinggan, pero hindi naman accurate yung word. So, fossilization of language, my dear friends, is actually the usage or the process of using grammatical error. These are incorrect words or structure of language. And what's really challenging here is you find it very difficult to rectify already. You find it very difficult to correct already because it's being etched there to your linguistic system. Mahirap na. Take the case of this. Only in the Philippines, mga friends. Sir Paul, Ma'am Rox, and Ma'am Rejoice. Only in the Philippines that we use the word condolence. Diba? Among native speakers, they do not say condolence. My condolences, hindi eh. Kasi it's a noun. But then,
nobody corrected us before. Nakasanayan na natin eh. Condolence, among Ilocano, sasabihin mo, condolence my friend, condolence my Yes, friend. yes. Diba? Napakalawak ng fossilization eh. Actually, linguistic itong phonological, morphonological, meron pang lexical, meron pang semantic, meron pang pragmatic, nakakaloka ang linguistics. So, you somehow, how do you say it properly? What if you're going to send a formal communication? Alam nga naman sasabihin mo, condolences. No, there must be a proper way. So you have to make it formal. For example, I'm sorry to hear your loss. So, sabihin mo ganon. Or gusto ko talagang gamitin ng condolences. Anong gagawin ko? So you have my deepest condolences. A formal way. There are ways on how you can formalize it. Pero hindi yung condolences. So it's really erroneous. But only we use that in the Philippines kasi ito na ay culturally coined na rin ito eh. 'Di ba? Nakasanayan na natin. The same thing goes with my apologies, 'di ba? Actually, yung mga native speakers, they don't say my apologies. They say there are other ways. For example, sorry. Least formal yan eh. Sorry, I'm sorry. I apologize. What else? Sometimes they even say, my bad. That is to express na talagang, ay, mali talaga yung ginawa ko. But they never say, my apologies. Ano pa? Examples of this. Ay, Xerox mo na. Di, nakakaintindihan tayo. Di ba? Xerox mo na. Bumili ka nga, please buy Pampers. You use the brand name, not the generic or the general name of that. Ay, di ba nga, Ma'am Rox, may joke dyan, si Isabella, yung, bumili ka nga ng Colgate na close-up. Sa amin, nagkakaintindihan sila. Manang, pabili daw po ng Colgate na close-up. Ha? Di ba toothpaste yun? See? Maraming ganyan, erroneous, pero ang hirap ng tanggalin sa sistema. Kasi on the first place, wala namang nag-correct sa atin, no, di ba? Even the proper way of pronouncing the words. O yun na ang nakagawian mo eh. Acquisition, na-expose ka na doon. Halimbawa, yung even the word pronunciation, hindi naman talaga pronunciation yun. Ilocano nga, di ba? Pronounce mo. I-pronounce. Pronounce and pronunciation. Naalala ko sa San Manuel yan eh. May ganyan sa San Manuel yung, purple. Siyempre, purple. A color na purple. Nobody corrected this street guy. So, paglaki niya, dala-dala niya, purple. Hindi naman talaga purple. Phonological yun. O, di ba? Sige si Sir Paul naman, mag-share naman. There are other examples of this. Maraming aspeto ng fossilized language. Those are just some examples. Ano pa ba? Ito Parang yung sinasabi ko, sige, sige. Go ahead, Ma'am Rox. Parang yung sinasabi ko parang yung sinasabi ko last time kila Paul at Rejoice na lumaki ako na ang akala ko antecedent talaga yon. Antecedent. Diba? Yun naman kasi naririnig natin from our teachers. Hindi ko naman sinisisi mga teachers natin dito, pero reality lang na yun ang nakasanayan natin. So, antecedent. Nung nagturo ako, saka ko nalaman, oh my gosh, antecedent siya. Hindi siya antecedent. Yung mga ganon. Meron pang isa yung oo. So, pero kasi kapag for us, may conscious learning kasi tayong tinatawag. So, gusto nating i-correct yung mali na, especially for us English teachers kasi what we will teach our students will be multiplied, di ba? So, kung mali yung tinuro natin, mamumultiply na. Tama. Actually, that's one of the reasons why we have this linguistic issue. But we are not trying to consider it as a terminal illness. Hindi naman kasi nasusolusyonan po ito. Nasusolusyonan. Kaya lang medyo challenging ang pag-resolve dito kasi you have to go back to descriptive grammar by Chomsky. O, di ba pa Chomsky tayo nga? Sa SLA kasi, yan ang pag-uusapan mga Chomsky. Etiquette of language, saka proper use of language, di ba? Mahirap. Meron pa ito yung not unless, o di ba? Wala namang nagsabing mali noon. Yes. True. Dalawa na palang negative ito. So, i-drop ko yung isa. So, unless lang dapat.
Di ba? Ito napapansin ko sa, sa workstation, yung masteral. They use masteral in analogy to doctoral degree. Kasi meron namang doctoral degree eh. Di okay lang din na Masters. gamitin yung Mm. Master. masteral. Di ba? Para fair. Di ba? Ano pa ba? Ito napapansin ko pa ha, among us Filipino speakers. Yung appear tayo ng appear. Among native speakers, hindi naman pala appear, yung pati up High here, five. High dito, five. me five, up in here, parang Mm. dito sa taas. Ngayon, among Philippines, appear ka ng appear. Nobody corrected Up yun. here. Ngayon, up here pa rin. Up here pala yun. Di ba? Meron, Nakakatuwa. dito naman sa Actually, amin, yeah. And we are so lucky also kasi itong fossilization of language really makes our variety more fun and interesting. Very interesting ang English natin sa English language natin sa Pilipinas. O ano pa ba? Ay yung mga word ni Ma'am Roxy sa sa advertisement niya, yung salvage, di ba? Ang connotation Mm. true. natin yan, iba na agad eh. Maganda naman ang meaning niya. Yes, yes. Rescue. Nalagyan siya ng negative na meaning. Yung connotation natin, iba. Oo. Na malikot mag-isip ang mga Filipino talaga in support to the idea of Ma'am Roxy. Ano pa ba ang mga nabasa ko dito? O sige, Sir Paul, would you like to share something, Sir Paul? About it? Diyan po nagtatapos. Hindi. Diyan po nagtatapos ang aming kalokohan na to. Traffic, siguro. Kung ang salitang traffic makakapagsalita lamang, siguro nakapagsampa na siya ng kaso laban sa atin kasi gamit na gamit ang salitang traffic na sa maling konteksto. Di ba yung gaya ni sinabi kanina na yung salvage nga? Gusto ko nga yung campaign ad ni Professor Roxanne. Si Miss hindi pa rin ako used to sa bayan, di ba? Kasi she's known to us as Roxanne Tagyam. So, sabi ko sana Miss Tagyam. So, buong-buo yung ROT. Kasi sa notebook niyan dati, katabi ko yan yung sa bio. ROT. Oo, basta nag-check na yan, corrected by ROT. Sabi ko, Diyos ko, katabi ko lang pala nag-check ROT. Roxanne Campo Tagyam. Anyway, so, ang dami ko naaalala. So, gaya ng salitang traffic, ito yun, it's a subject, it's actually a byproduct of fossilization na nagagamit ang salitang traffic sa maling konteksto dahil nakasanayan na natin, it becomes a habit, hindi na natin ito nagagamit sa tamang konteksto. Traffic is actually a positive word. Hindi naman siya yung, kasi pag na-traffic ako, parang na-sandwich ka in between traffic. Parang ang ibig mong sabihin, na-sandwich ka in between cars which are actually bumper to bumper. Pero ang gusto mo kasi, yun yung gusto mong sabihin. So, nagamit mo na yung salitang traffic, nakasanayan na natin, tinanggap na natin, yun. Ang tanong ko kasi, actually mamaya sana ko itatanong to, pero gusto kong itanong, bago tayo magpatuloy, hanggang dun kahit pwede nating balikan din yung kay Ma'am Rejoice, na hanggang saan ba pwedeng gamitin itong mga to? Hanggang sa anong uri ng pag-uusap lamang pwedeng gamitin ang fossilization? Hanggang saan pwede natin yakapin ang fossilization, ang linguistic idiosyncrasy? Ito ba ay nakakatawid sa ating mga silid-aralan? Pag nakakatawid sa ating silid-aralan, bilang mga English teachers, how do we address it? And how do we supposed to address it? If you're familiar with theory of accommodation, lumalabas to na pag may mali na sinabi yung kaharap mo at ikaw ang nakakaalam na mali yun, how will you address it? Kasi marami kasing nanonood na mga estudyante ni Ma'am Roxanne. Sa mga estudyante ni Ma'am Roxanne, napakagaling po ng prof nyo. Hindi dahil kaibigan namin siya. Swerte nyo dahil siya yung teacher nyo. Pero feeling ko, kasi nung college kami, magaling na talaga siya. Oral and written. Pero medyo matapang siya. So, yun yung you have to pay the price.
Pero kung galing lang, marami kayong matututunan sa kanya. Kapit lang, mga anak. Kumapit kayo ng todo. Halimbawa kayo, magtuturo kayo, English teachers tayo. Kung makaklaim na English teachers. How do we supposed to address this? Halimbawa, may bata na, di ba mahilig tayo sa, okay, can you give me an example of a sentence? For example lang to napaka high schooler kasi meron tayong mga grades, may mga high And school students tayo. So, in their context, mahilig tayo na hingin sa isang estudyante na, for example, okay, can you give me a sentence which is, for example lang grammar lang ako. Grammar daw ni Oxford Dictionary, grammar eh. It's grammar. So, for grammar. example, we asked our students to give us an example of, let us say, complex sentence. And then, within the sentence of our students, the student unconsciously utilized the word salvage, the word condolences, pinlural ko na, the word traffic. How do we supposed to address it? Or, for example, kaharap natin mismo, kayo ba sa experience nyo, do you instantly or do you impliedly correct? If you do, how do you do it? If you encountered all these things in your respective classrooms, how do you say it correctly to the student? O, ako Ganun. Kasi muna. in your case, Ako tungkol muna. sa akin naman, si Ma'am Roxanne, in your case, Ma'am Roxanne. Kasi ako, my personality, I'm straightforward. So, hindi ko na natanggal yon, diba? Hindi ko na talaga natanggal yon. So, but since kapag estudyante ang nakakagawa nun, ang may mali, hindi ko siya kino-correct na as a whole ko siya sinasabi. So, sa klase ko, hindi ko tina-target yung bata na nagkamali. Kasi, ang akin kasi, nagkataon lang na siya yung nagkamali, pero I know in my heart na marami sa kanila ang ganun ang alam, ganun ang iniisip. So, my way is, para malaman malaman na nilang lahat na hindi pala yun ang tamang gamit. O sabihin ko na in general na sa klase. Pero kung friend ko yan, halimbawa nakakita ako sa Facebook, kung friend ko yan at may concern ako dun sa tao, PPM ko siya, sabihin ko sa kanya na may mali sa pinost niya. Pero kung hindi ko siya friend, wala akong pakialam. Ganun lang siya. Very May good. ganun. Tama yan eh. Di ba nga, ang tawag kasi dyan, mga friends, corrective feedback. Corrective feedbacking. Pero tama si Rox eh. Hindi mo pwedeng i-specify o single out yung estudyante. Ganyan din yung atake ko. Atake na naman of fossilization na. Ganyan din ang approach sa Santeda. You have to address in general para once and for all, ma-resolve ba, di ba? Corrective feedback. Kasi what are the reasons why we have this issue? Balikan ko muna yung sinabi ni Paul kanina in support to the word traffic. Actually, sa prescriptive grammar naman talaga, hindi mo pwedeng gamiting adjective ang noun. Kaya it is traffic. Kaya yung condolence, like for example, yung condolence mo, hindi mo pwedeng gamitin na. Tama. Oo. So, what are the reasons Ay, yung never. single out muna natin yung mga reasons para alam natin kung paano natin i-resolve itong issue na to. First on my list, may listahan talaga ako dito mga friends. Incorrect learning and learning strategies. This was mentioned a while ago by Roxanne. Mali naman talaga yung pagturo. So, tayo, nakikinig lang tayo without knowing na paano kaya ang tamang pronunciation niyan? Paano ba dapat ang gamit niyan? Effect of faulty training or teaching. Lack of corrective feedback, faulty teaching materials. Di ba nga sa mga module may issue dyan? Rejoice? Ma'am Rejoice? Meron. Yes. Oo, may mga issue sa mga module na ganyan that they need to pull out nila, i-correct yung mga module. Lack of resources to correct some mistake. Kagaya sa atin sa probinsya, wala naman tayong mga application nun, di ba? Wala naman itong mga Grammarly na yan, yung mga pronunciation application na makatulong. So kung paano natin sabihin yung word, yun na yun. Di ba? Yun na yun. Hindi naman alam ni nanay, ni tatay kung paano ang tama. Kasi
we don't have technology during our time. Naku, talagang matanda na tayo. Makikita mo ng pagkakatiba niyan. So how can we remedy? One of the solutions actually is corrective feedback. Pero it's easier to said than done naman, di ba? Napakadaling Ah, sabihin, pero napakahirap gawin actually. Kahit na nga best friend mo kung minsan hindi mo nga ma-correct di ba? Oo, mahirap. Kailangan paano, mahirap talaga. Hindi ko rin alam kung paano i-actualize ito eh. It's a very challenging question from Paul. Paano nga natin solusyonan ito? But I agree with ayan. that. Corrective feedback. Problema ko itong aking internet connection. Pero naririnig niyo ba ako ngayon? Yeah. Yes. Yes, yes. Nawala na siya. Maybe aside from corrective feedback, we have to observe accuracy na lang. Accuracy. Mm. Yung accurate word together with their meanings. Kailang mahirap. You have to really enrich this one, di ba? Hindi mo rin Oh, yeah. ma-count minsan yung word ng speaker, ng kausap mo, kasi wala ka din naman available. Pero siguro number one talaga yung awareness bilang teacher, bilang ESL teacher. Because we cannot correct if we do not even know, we are not even aware whether that is right or wrong, di ba? Di ba? You cannot give what you do not have. So the first thing is you have to equip yourself talaga as a teacher so that you will be able to help your students, di ba? Okay na yata si Doc. Yeah. Go ahead, do. Ikaw na siya. Ay, Yeah, nakatatapos Rejoice. namin na mag-undergo ng training sa communicative language teaching. And one of the features was correction. Kung paano mo i-correct yung bata. So there are two ways. Inside the classroom, there are two ways. Implicit and explicit. So ang sabi turo sa amin is unless the student recognizes his or her mistake, hindi siya magkakaroon ng correction. So meron Oh, sayang. Importante yung sinasabi ni Rejoice. Kaya nga eh. Gusto ko yung sinasabi ni Ma'am Rejoice. mali yung Malaking ginagawa. tulong sa mga estudyante na nauuna. Yes. Hindi niya Oh. Magsama natin na nare-realize natin na ay mali pala yung ginagawa ko. So, hindi ko na siya Yeah. That's yung una niyang sinasabi is self correction sa bata, sa part ng learner. 'Di ba? You recognize your mistake. You recognize your mistake, so you will take the necessary measure para mai-correct yung mistake mo. 'Di ba hindi lang naman mga bata 'yun eh. Kahit sa atin because we're still Yes. learners. Even We up are. to this moment, we are still learners. And she was telling us about kahit pa intrinsic i-claim, Go ahead. Kahit pa intrinsic correction and extrinsic correction from the teacher and from the student himself. So, dapat may initiative talaga eh. Kailangan mag-invest ka din. If you really want to tame your tongue, you want to enrich this one, you have to invest and you have to really make your own initiative. Intrinsic yung sinasabi niya. Yung extrinsic naman from the outside forces na at saka yung Hi, Do. At saka yung sinasabi ko kanina, kahit pa i-claim ng second language acquisition theories na meron tayong tinatawag na critical period hypothesis na limit ng mga bata or ng learner in learning the second language. Continuous pa rin yung learning natin even as professionals. Yun yung gusto ko i-point na we cannot say na okay, fossilized na kasi to. So wala nang solusyon kasi fossilized na nga siya. 'Di ba? Kumbaga nailasag ko na tayo Ilocano, 'di ba? Yes. Ilasagin. So adangarit pa iti. Meron pa ba siyang meron pa bang solusyon? 'Di ba? Yun yung mga challenging na question. O kaya, meron namang baka nga, meron na ngayong nanonood sa atin na nagsasabi, bakit ba kung mali? As long as we understand the idea, the idea, di ba? It's important yung idea.
Ito naman talaga ang pinakapuso ng communication, be it oral, be it written, get the message across, di ba? Maintindihan itong message. Yes. Strategize. However, yun nga yung pero however, naging yung barrier na kasi ito when we become global, di ba? We want to Yes, be competitive, we want to be globally competitive. So correct. we have to learn, di ba, which one is right. Ido, Yeah. okay na yun sa'yo? Okay na. Maganda yung sinasabi ni Rejoice. Okay, go, Rejoice. Yun nga yung sabi ko kanina, yung sa uptake and repair. Kapag sinabi kasi nating uptake, the learner recognizes na may mali siya. So, Mm-mm. sabi nung Oh, Uptake nawawala daw. ulit Yung siya. tao, yung learner, may recognition siya na mali siya. ah, ah, Gusto kong balikan yung punto ni Ma'am Roxanne kanina. Yung especially the English teachers, the budding English teachers, the would-be English teachers, the soon-to-be English teachers who are actually listening at the moment and who are viewing at the moment na you will always be, sabi nung a philosopher once said, Oh, teacher prof namin yan. Sino yan? I Ang love the statement. sabi niya, foundation of education teacher namin, ang sabi niya, you would become teachers 2 or 1 year from now. You cannot, it's just like, you cannot give what you do not have. You cannot teach what you do not know. So in order for you to really be called teacher, you must always be 1 kilometer away from ahead of your students. Kung pwede nga milya ka. yes, Kung ang nabasa nila ay 10 libro, magbasa ka ng 12 libro, 100 books. Because that's a requirement. Especially may stigma. If you're an English major, it's a requirement. It follows that you are good at English, both spoken and written. In my yes, case, Yes. pag may applicants kasi second level ako sa pag nag-a-apply. Pag may English major, I really test the metal and I really test the water. Pag may sinasabit sa akin na word process na application letter, hindi ko yun tinalagay ko lang sa drawer ko. Binibigyan ko siya ng blanco na papel. And then, sinasabi ko sa kanya, since you're an English major, write an application in front of me, observing the fundamentals of business writing, specifically writing of application letter, because it's a requirement. Soon enough, you will be asking your students to write an essay. The thing is, how will you assess your student's essay if you yourself cannot craft a decent essay? That's a problem. true. True. You require your students to speak to express themselves in English, but there is a difficulty in your case in terms of command of the language. So you're just asking your soldier to jump off the plane without providing them a steel parachute. So parang ikaw na gaya ng sinabi ni Ma'am Roxanne na you have to in you have you really have to walk the extra mile. Gasgas na yan. But truth to be told, sinabi niya rin yan doon sa kanyang last na column na ang title ay Off-Campus Storm. Yan. Yun yung kanyang last column sa The Torch. Yun yung sinabi niya last line. Truth to be told na Call pa niya. English majors, Hindi ko na siya matanda. yun yung title ng last column Matandaan mo. pa niya. Grabe, Off-campus Paul. off-campus storm kasi diniscuss mo dun yung paghihirap natin bilang intern sa Ilagan. So, tapos yung last line, truth to be told, blah, blah, blah. Parang gano'n. Truth to be told na there's so much expected from us as English teachers. Kahit kalkalin natin lahat ng mga fossilization na yan, ng mga idiosyncrasies, at mamaya yung Filipinism na i-discuss ko, it will always boil down to one thing. Ibabalandra nila sa inyo yung pagiging English teacher. Yes, So, agree. tama ba ako? Ibabalandra nila. Pag may event, automatic ikaw ang host. Ikaw na, English teacher ka naman. Pag may school paper, Yes. pag may school paper, automatic ikaw na advisor, English teacher ka naman. Hindi nasakop ng kamalayan namin yan. Parang ganon. So, the challenge now is, since English is not our first language,
Sabi, ang advice nga ni Ma'am Susan, ni Dr. Susan, you really have to invest. Because again, English is not even our second language. It is our third language. Kasi nga, yung lingwahe natin sa bahay, our mother tongue, in my case, Pangasinense, Pangasinan, pangalawa, Tagalog, pangatlo pa lang yung English. Tapos magtuturo ako ng English. So yung mga nanonood ngayon ng mga BSE English major, ay piece of advice, siguro kailangan nyo talagang mag-invest. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, there are 10 principles in order for us to succeed in life. First one is reading. Second one is read. Third one is read. And the rest is still reading. So, pupunta talaga tayo sa macro skills na yan. The reading, listening, which are reception, and then speaking and writing, which are expression. You can have all this if you are prepared for the battle. Thank you. Very Bukas, well Paul. said. Oh, may sasabihin na ako, baka ma-misquote. Baka ma-misquote kasi si Paul. Baka ma-misquote kasi si Sir Paul dun sa sinabi niyang third language. Of course, Sir Mark Paul means it's second language. Only it's the third Yes. language that is learned. Diba? Kasi Yes. baka mamaya sabihin nilang, ay, hindi alam ni Sir Paul na second language lang talaga siya. O, diba? Alam niya yon mga students. Yes, second language, ang tinutukoy lang, ini-emphasize niya lang dito that it's the third language that we learn That I after learned, first yeah. language and then Filipino and then English. Yes. Yes. So, Ma'am Rejoice, may sinasabi kaya? Bukas, Sir Paul, nag-drop na lahat ng BSc English ni Ma'am Roxanne. Hindi, magagaling yung mga yan. Yan. Truthfully speaking, talagang yun talaga yung bigat ng responsibility. Pag tinignan kasi nilang English teacher ka, expected na hindi ka lang magaling in the language, pero marami ka pang ibang galing. Yun. True. Yes. There's very high expectation. Yes. Yes. Oo, kasi ano pa yan yung may mga linyahang, ano ba yan? English teacher, hindi ba marunong mag-MC? Mga ganun, di ba? Yes. Hindi, English major, hindi marunong mag-English. Yun yung pinakamalala. Ayun ang pinakamasaklap, di ba? English major, hindi marunong mag-English. Hindi naman kailangan perfect ka kasi sa English, pero syempre ina-expect na nila yun English major ka. So dapat alam mo talaga mag-English, di ba? Yeah. Pag nagturo ka, Sige, Rox. Yeah, pag nagturo ka, expected na English ang gagamitin mo. of course, yeah, showcase also. Magtuturo ka ng English, Tagalog, di ba? Magtuturo ka ng English grammar, Tagalog ang gagamitin mo, di ba? Tama ba yun? Hindi, di ba? Magtuturo ka ng nouns. Contextual. I have students before. Agriculture. Bakit ko daw ini-English pa sila? Englishan ba yung kalabaw? Sabi ko, Ilocano tayo nga ro da. Ilocano tayo. Dapat hindi. English tayo pa lang. Ayos ba yan? Don't say bad words. Okay. So, English tayo pa lang nga. English mo pa nagdinuang. Sabi ko, sige. Kasi possible yan. Possible talaga na sasabihin nila yan. Possible talaga na sasabihin nila yan. Parang yun sa technical writing ko, okay, this is the way we write application letter, ganyan. Meron naman daw silang magka-copy na lang daw sila, ganun. Papalitan na lang daw nila yung name, at saka ganun yung mga rason nila. So parang ayaw nilang matutunan yung basics, di ba? Parang ganun lang. Rejoice na intrinsic yun, nasa tao talaga yun. Oo. And lalo na ngayon, 21st century, di ba, Ma'am Rox? Yes. Global, competitive. Yes, Sir Paul. Ano yung sinasabi mo kanina? Yung uptake sa kanyang isa? Tuloy mo. Ayan. Uptake and repair. Ayun. Yan. Sa isang, naririnig ka ako?
Ayan. Yes. Sa uptake and repair, para sa mga second Yes, yes. language learners, sa L2 learners, hindi naman talaga perfect yung language. No. So, for this example, gamitin natin ang English. So, ang tayong mga Filipinos, typically, our fossilized error is that we interchange the use of pronouns. Yun ang kalimitang nakikita Mm-mm. natin na mali. So, kapag ang mga learners natin ay gumagamit ng pronouns, kahit na babae yung kanilang subject, gumagamit sila ng he. So, nai-interchange nila yung pronouns nila. Papasok ngayon yung uptake sa loob ng classroom, sa language learning, either um, what is explicit at saka implicit. So, kapag implicit, hindi mo muna, ipaparealize mo lang kay bata na meron siyang mali. Kapag sinabi naman nating explicit, sasabihin mo na sa kanya, ito yung mali mo, ito yung dapat mong baguhin. So, magkakaroon ng repair or babaguhin ng bata yung kanyang mistake, i-rectify niya yung kanyang error kapag binago niya or nagkakaroon ng evidence of repair kapag inayos niya yung mali niya. So, instead of saying, uh, uh, concrete example, Maria went to market, he bought some eggs. So, mali na siya kaagad doon sa ginamit niyang pronoun. And so, as the language teacher, what you would be telling the student is, Maria went to the market. Yeah, Maria is a girl. So, what should you do? That is implicit. Kasi, kuni-question mo pa siya, kinukuha mo pa kung paano niya i-correct yung kanyang mali. Pero kung talagang hindi niya na-realize na mali yun, gagawin mo na siya explicit. Maria went to the market. So ipo-prompt mo na siya ngayon. So, magkakaroon siya ng repair kapag sinabi niya, yes, I think Maria went to the market. She bought some eggs. So, yun yung sinasabi nating Yeah. language teaching sa amin sa basic education. Basic ed. Yes. Applicable din yan. Galing. Applicable yan kahit sa college. I-assist mo talaga sila. Then, after that, they would realize, oo nga, Yes. di ba? These are simple errors. Pero nare-realize na nakakalimutan kasi natin kung minsan. Ang bait-bait naman ni Ma'am Susan. Kaya nga. Dati pa. Nung college pa. Ganyan Ang talaga siya. bait-bait niya. Ganyan na talaga Napaka-divine. siya, no? Divine. Nangyari. Anyway, Therefore, Next to Virgin Mary siya. nag-Virgin Divine. Mary ako noon, di ba? Kasama ko si Rolando. Oo nga. Anong taon to? Anong nag-Virgin Mary? 19-something. Nativity. Ay, May pa-nativity. Wow. Sa multipurpose hall. Oy, Tapos ikaw- 19 pa yun. 1998? 97. 98. Grabe. Nakalimutan ko na nga ang apelyido niya. Ano nga? Rolando Gakutan Jr. Gakutan, kapatid ni Jem. Hi, Jem! Hi, Rolando Jem. Bogari Nanonood si Gakutan Jem. Jr. Oo. Hi. Mr. PNU. Hello. 1998. Yes. Yes. Well, yung sometimes, back to the contention, yung fossilization, meron pa akong na-observe, no? Kung minsan, nagmamadali tayong magsabi ng word, kaya yung sound ng TH na i-interchange mo sa T. Oy, Bluetooth ka nga, Bluetooth, di ba? Bluetooth. TH ito eh. Give justice to TH. Bluetooth. Oy, Bluetooth mo. Okay, syempre, Ilocano, di ba? Nga road. Oh, Ilocano. Okay, alam ko, kada aspirated nga TH. Alam mo, hindi lang sa speech yan, Ma'am Susan. Hindi lang sa speech yan. Minsan sa singing, ma-observe mo yan. Bakit pleasing sa ears? Bakit pleasing sa ears siyang kumanta? For example, may pinapakinggan ka ba? Pleasing sa ears. Kasi ano niya, na sasabi niya ng tama yung mga sounds. Kumpara doon sa singer, kahit maganda ang boses, medyo something is wrong.
Kasi yung, di Nasaan ba, yung da, notation? instead of saying za, di ba? Mga ganun. So, Ah, affected talaga. Mm-mm. articulation. Yeah. Yes. Articulation ba mga rocks tawag sa music? Yes. Napupunta na ako ng Oo, kahit kilay na ano. ganyan. Ano yan, Mm. Kaya Joyce? nga, we go back to the classification of fossilized language. Marami kasi yan, lima, di ba? Nataasan So, na ako ng kilay. Dahil, Hindi, wala siya sabi. Sabi niya, ano yan? Wala, ano lang nataasan na yan? daw siya. Yung hindi nataas, nataasan na ako ng kilay. Minsan na bumibili dahil sa fossilization na yan. mm. Ayun. Paano? Ayaw, nabibidyo ko. Yes, Hindi yes. talaga Go maganda yung ahead. internet ko. Narinig. Ano yan? Kasi di ba Exciting. tayo, sa pronunciation, biscuit, right? Anak, bili ka ng biscuit dyan sa tindahan. Tapos, bumibili yung anak ko, sabi ng tindera, biskuit daw. O di ako naman, pag pupunta ako, pabili po ng biscuit. Pabili mo ng biscuit, tinatasan ako ng kilay kasi ginagamit ko yung alam kong tamang pronunciation. So, fossilization, mahirap din na i-correct sa nakasanayan na. Tama. Ayun, may flash ako dyan na Yeah. comment ni Sir Oka. Sabi niya, Nabasa ko yun. challenge talaga sa ating mga teachers na turuan ang mga batang mag-unlearn. Yes. Actually, tinuturuan natin sila to learn, pero mas challenging yung turuan sila to unlearn. Diba? Nakasanayan nila. Yes. E di, mga bata yan, e di lalo na sa matanda. Yeah, Correct. kasi Diba? yung pinaka-challenge kasi, nga pala yung kanina, yung English is the third language in my arsenal. Kaya sinabi ko siyang third language. The third language in my arsenal. First one is Pangasinan, hindi ko naman kailangang aralin. So, yeah, challenge is how to make them unlearn what they've been learning. Isa pa kasi, napakadaming kalaban ng teacher sa pagtuturo. Una, mga kalaro ng bata. Mas marami sila. Mula nung bata sila, kasama na nila itong mga kalaro nila, narinig nila itong mga words na to, nasa sistema na nila. Here we comes, English teacher, na ang paningin ng mga estudyante sa English teacher, yung notion na pag English teacher ka, mataray ka, you're a proud God who is just forced to walk among mortals. That's simply the description na English teachers are proud gods. Proud gods kasi ito yung parang sa Mount Olympus who are just forced to walk among mortals. Pero hindi. Nagkataon lang na napunta kami sa posisyon na napakalawak kasi ng communication. Napakalawak. Pag binuka ng bata ang kanyang bibig, nagsalita, communication na yun. Ngayon, ang hirap na paglabas ng bata sa kalaro niya, may naririnig siyang mali, pero na-assimilate niya, nasasama sa sistema niya. Pag uwi niya ng bahay, yung mga kasama niya sa bahay, na hindi naman English teachers lahat, same, gagamitin pa rin nila tong mali na to. Ngayon, isa kang teacher ngayon, pupunta sa classroom, pupunta yung estudyante, mag-isa ka lang, sasabihin mo ngayon sa bata na nakasanayan na ng ilang taon na mali yun. So, para kang bumabangga sa pader. Kasi nga, it's very difficult. It's very difficult na, yun nga, to make them unlearn things, at the same time learn things. Kasi parang tayo na the more you know, the more you don't know. Ano ba talaga? Sa nabasa ko ganito, sa research na labas ganito, sa bagong research ganito na naman yung lumabas. Magtatanong ka ngayon, ano ba talaga? Ay, shoutout naman doon sa dumadaan sa likod. So, Ganun talaga. Yung dilata ni Ido. si Pogi. So, So, alam mo na yun. yun yung challenge lalo na sa mga, hindi lang English teacher actually, sa mga teachers din, sa mga Filipino teachers especially, sa science teachers. Napakahirap. Although sa English kasi, pag teacher ka daw sa English, you must know how to use, how do you call it? Sophisticated English. Yun ang tawag. Wow. Sa Ateneo, ang tawag nila, sophisticated English. Nasa awa ng Diyos, 4 na taon ako doon. Parang hindi ko naman natutunan kung ano ba yung sinasabi nito yung sophisticated English. Promise, never ko siyang, siguro dahil kahit anong gawin ko na pilipitin yung dila ko,
ano ko pinanganak akong Pangasinan, ang kaluro ko Ilocano, ang dulo ko talaga, pag nag-English, may punto. Pag, minsan, Original. aminin na natin, Yeah. maraming instances na gano'n. Tama yung grammar ko. Tama yung subject and verb agreement ko. Pero may slip of the tongue ng pagiging Pangasinense ko at Isabelino Tapos, sabi niya, piece of advice, sabi niya, once you face your students, if you're in your once you are in your English language class, wear the cape of sophisticated English. O sabi ko, ano ba yung sophisticated English? Oo nga, ano Promise. yun? Ano ba yung sophisticated English? Ito ba yung may twang? Ito ba yung para kang native speaker? So sabi niya, hindi. Pag sinabing sophisticated English, in terms of word usage, diction, and written, tumatama ka. In terms of subject-verb agreement, tumatama ka. Alam mo kung saan mo ididiin, intonation. Pag napagsama-sama mo tong elementong to, kasama ka sa Encantadia. Hindi, mali. Pag pinagsama-sama mo tong mga elementong to, yun daw ay tinatawag nilang sophisticated English. Yeah. My Yun. friend, go back Okay. to accuracy. Yan yung sinasabi kong accuracy kanina. Accuracy of everything. Lahat ng aspeto ng linguistics, whatever acquisition of language, accuracy na napakahirap i-attain. Kasi we cannot be like the native speakers. That's an aching reality, di ba? Hindi pwede. Hindi ko talaga Yes, yes. Mahirap i-achieve. Mahirap i-achieve ang native likeness. Kasi ang dahilan dyan, tayong mga Filipino, most of us kasi, ang source natin sa pag-aral ng second language ay reading. Kaya maraming mali sa pronunciation, maraming mali sa expressions because ang source natin, ang major, generally, natututunan natin ang English by reading, not by hearing it, di ba? So, talagang, kumbaga, ito yung native likeness, andito lang tayo. Hindi tayo makausad hanggang sa gitna. Kasi sa totoo lang, even if you're involved, or even if you are exposed pala, hindi involved, if you are exposed, iba na kasi yung meaning ng involved. If you are exposed, acquisition sa ka-learning. yes, yes. If you are exposed to native speakers, even if you are exposed pala to native speakers, hindi mo pa rin ma-achieve talaga yung 80% up ng native likeness. Kasi naipanganak ka dito eh. Dito, saan ka ba natuto? Saan ka natutong mag-English? Dito, di ba? Sinong nagturo sa yung mag-English? Mga teachers na Filipino din na hindi din native speakers, di ba? So karamihan ng natututunan natin, nababasa lang natin, hindi natin naririnig. So yung sophisticated English na sinasabi ni Sir Paul, parang napakahirap siyang pagsamasamahin kasi dapat marunong ka na, by theory and philosophy, dapat okay ka, tapos sa execution mo, baka dun ka na medyo tatagilid kasi 'di ba, marami ng factors na nakapaligid sa iyo kung paano mo sabihin o paano mo bigkasin yung mga salita. Actually, nawala sa isip ko. Kasi merong nag-PM sa akin, nanonood pala yung kasama ko sa Powerhouse, si Sir Danny J, ng aming Educational Technology. Hello, sir. Sir DJ, si Engineer DJ. Hello, Kasi sir. niloloko niya ako, sabi niya, may guesting ka pala sa YouTube. Sabi ko, oo, nakita nila. Kasi tinaga ko ni Ma'am Roxanne. Oh yeah, actually, nung narinig ko yun, sabi ko, na-puzzle ako. Ano ba yung sophisticated English na sinasabi na ito? Kasi nga, ang daming aspeto yan, ang daming pwedeng, along the way, marami. Diba nga sabi ng isang magaling na manunulat, never laugh at person who mispronounces a certain word because he or she might have learned it by reading. Hindi yun by listening. Hindi yun. So, sino tayo para humusga? Parang, although, for academic register purposes, tinuturo natin yung intonation pattern, tinuturo natin kung saang stress. Na sa atin ay hanggang doon lang ang kaya nating gawin. Hanggang doon lang ang saklaw ng power natin bilang English teachers. Paglabas ng bata, depende sa kanya kung paano niya gamitin, kung ano yung skills na tinuro natin. Yun. So,
Mukhang Ah, 3:24 na, baka abutin tayo ng 6:00 dito. In Hindi natin conclusion, It's hindi natin okay. It's namamalayan. okay. Nakakahiya sa mga nanonood, baka sabihin busy-busy sila, istorbo natin sila. accuracy, Hindi. fluency, mahalaga yung mga yan eh. And I must include here yung functional language. As long as you understand each other, you can express yourself. Go, push mo yan, di ba? Uh, Lalo na sa yes, verbal yes, communication, functional language lang naman yan eh. You sound fluent, ah, kakaintindihan kayo. Now, if you want to sound technical or formal, di pumunta ka sa written communication o dun mo i-showcase ang iyong dexterity, whatever words you have. Now, the fossilization of language, ladies and gentlemen, as I sound redundant when I say this one, that it's not a linguistic terminal illness. We can rectify, we can correct it. However, it's kind of challenging. You really need to yes, invest. You really need to work on this, and you really need to source out help ng mga help from expert kagaya ni Ma'am Roxy. Kung may problema kayo sa pronunciation, si Roxanne can answer the problem. Okay? We had a very productive discussion on this one. Ma'am Roxy. Ay, hindi kasi binabasa ko, nag-PM si ate ko, Susan. Sabi niya, nakapinpintas talaga ni Susan, sabi niya. Si Ate Weng. Hello, Ate Weng. Take care. Thank you. Nag-PM siya. Sabi niya, kapinpintas talaga ni Susan. Naglalaing kayo kano. Naglalaing kayo kano nga sumao. Agyaman kami ng pao. Tingaro thank you, niya Ate Weng. English major. Tingin ko, nalaing, nadaluntan. I love it. So, okay na tayo sa fossilization. Okay, Kasi, naman. we have, meron pa nga sana akong i-share na examples, pero siguro mas maganda mamaya after Paul. Kasi yung fossilization, Filipinism, magkaano yan? Magka-connect yan. Yes, they belong to same, actually overlapping siya kasi may mga Filipinisms that are already fossilized, di ba? So Sir Paul, siguro it's your time to shine. Eto na. Makikinig na tayo kay Bossing. Sige, Sir Paul. Good afternoon sa mga nakikinig, sa mga bagong pasok lamang. Good afternoon. Gusto ko lang itanong kung bago namin ituloy, may natututunan ba yung mga estudyanteng nanonood? Pa-comment na lang kasi parang Pa-comment. Sige, ending na yes, ending hintayin namin natin. ending namin nagkukwentuhan lang kami dito na napunta sa college life namin. Na-miss lang namin ang isa't isa kasi Feel free napakasaya ng college days namin. Napakasaya na Sige mahirap. nga, pakinggan niya natin. Kung meron Mag-comment nga naman silang yung mga natututunan. may natututunan ba kayo sa Sige. usapan namin ngayon? Few minutes, use the chat box. We're Ayan, giving ayan, hintayin natin. Hintayin natin silang mag-comment. Habang hinihintay natin sila, gusto ko batiin si New Jarrell Network. Hello sa'yo kapatid, salamat. Always supportive sa akin yan, si New Jarrell. At saka si Anu ng Rock TV, maraming salamat sa iyo for coming. Andito pa rin si Ruel Abenes. At saka syempre, Vlad Tambayan nandito. Okay, pakisagot naman kami kung meron ba kayong natututunan sa mga pinagsasabi namin ngayon o baka naman kayo ay inantok na sa mga sinasabi namin. Asan na? Ayaw na nilang mag-comment. Pwede Wala Tagalog. na. Ayaw na nilang mag-comment. Ayan. natakot sila kay Salamat, Paul. Ma'am Shi. Sabi na niya. Natakot na sila kay Mama. Wala, Paul. Tinakot mo kasi sila, Paul. Ano? Ganito na lang ang tip ko sa inyo. Huwag kayong mag-apply kay Sir Paul. Hiring kami. English, Math, Science. Ayan, si Very Heidi. Ito sabi niya. Heidi, very informative po. Wow, big help po. Ang pa-plastic nyo. Joke lang. Estudyante mo ba yan? May Estudyante mo? ko sila. Oo, estudyante ko sila. Pero alam mo yun sila yung tipong estudyante ko na nakailang sem na at mukhang ilang sem pa sila sa akin. So parang adjusted na. Kumbaga, Wala na naman ako.
Ay, kilala hindi, ka. oh. Andito ka pa, naririnig ka. Oh, parang magkakilala na, ganon. Mga tampo ko, tampo nila, ganyan, nagkakahulihan na. Yung, dahil paulit-ulit na lang, every sem na lang wala silang choice, kundi ako ang teacher. Itong middle year, ako na naman teacher ng BSE 3 ng Campus Jorn. So, magkikita-kita na naman kami. Kawawa naman sila. Ever since then. Babait ako, No, nosebleed, sabi ni Anunang. Anunang, magpahinga ka lang. Buntis kasi tong si Anunang. Magpahinga ka lang, bibi. BG-BG ka na lang, be. Baka naman mahilo ka pa sa kanonood dyan. Nagkakape daw si Vlad. Nakakaingit naman, Admin Vlad. Alam mo yan ang gustong-gusto kong kape. Okay, wala. Nakaka-relate. Okay. Sige. Very informative. Yun naman mga sinasabi nila tas mga puso-puso, Paul. Puso daw para sa'yo, Paul. Heart-heart daw para kay Sir Paul. Oh, wala na si Sir Paul. Okay, maraming salamat sa inyo for always watching my live stream. Dito ko binabasa yung mga kasi maliit dito sa laptop, di ko makita. Mas nakikita ko yung nandito. At saka sa iyo, Sir Oka, thank you so much for staying with us. Nako. Ayan, si Jessa Faye, pati sa panaginip po. Ito kasi, Jessa Faye was one of my guests dun sa unang live stream na napanood ni Sir Paul. Jessa Faye, ikaw yung sinasabi ni Sir Paul na matalino ka daw, magaling ka daw at matapang, sabi niya. Jessa Faye. Ayan, naniniwala ka ba, Jessa Faye? Charot. Ayan, si Jessa Faye. Andyan pa pala siya. Lagi akong napapanaginipan ni Jessa Faye. Lagi, pinipm niya ako. Napapanaginipan daw niya ako. Ha? Lahat ng video mo informative. Okay. Actually, yung condolence na sinabi mo kanina, yun sana yung next na na video ko. Hindi, it's okay, it's okay. Kasi isa lang naman yun sa mga words na babanggitin ko dun sa next videos. Kasi hindi makukuha yun sa isang video lang kasi marami siya. So, condolence yung isa. Tama yun. I have already, medyo natatagalan lang kasi ako nag-edit ng video. Kasi alam mo na, maraming trabaho. Okay, Sir Paul, ready na si Sir Paul. Very informative daw tayo, Sir Paul. At bumati yung estudyante ko na nandoon nung first live stream na si Jessa Tay. Yung sinasabi mo na matapang, maraming baon. Ayun. Nag-comment siya kanina. Tapos puro heart na. Para sa'yo daw lahat yung mga blue na heart. Go Ateneo. Si Leslie sabi niya, good thing po na may ganitong discussions, lalo po at nagsisimula pa lang kami. Very inspiring and encouraging po yung we have to invest. Ako, talaga, yun ang pinandaan niya. We have to invest. O mag-invest ka na sa akin, Leslie, ha? Send mo sa GCash ko. Mag-pro ka kay Sir Okay. Paul, center niya. Maka-Ateneo pala tong mga to, Sir Paul. Kulay blue. Blue ang puso nila para sa'yo. One big fight. Ayan. Okay, Sir Paul. It's your Okay. turn. Parang kanina ko pa turn no? Parang wala na akong masabi. Una sa lahat, nakakatuwa na makasama ulit kayong tatlo. Marami tayong natututunan sa araw na to sa Independence Day. Sabi ko nga, parang napaka-timing na sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ay tinatalakay natin yung epekto ng salitang Tagalog sa banyagang salitang Ingles. Because it's very powerful. We know that English is universal tongue. Ngunit it invades. Pero sabi ni Professor Tupas na UP na if US invaded us once, in English becomes part of our system. Nowadays, that we have our variety of English, we are now already invading English. That English is now our own. Yun ang sabi ni Professor Tupas ng UP. Na ang Ingles ay hindi na lang pagmamayari ng mga Amerikano.
ito ay pagmamay-ari na ng mga iba't ibang lahi at kasama dito ang Pilipinas. Dahil nga meron tayong Filipino English or Philippine English na tinatawag or variant of English. Those students who are watching, if you've taken varieties of English, I suppose you've encountered Filipinism already. There are a lot of definitions that associated with uh, Filipinism, and I didn't pick the one that proliferates all over the internet. Instead, I picked a certain definition, which is actually from a research paper that says Filipinism is actually a coined term. It's a coined terminology that pertains to the loose translation of English phrases that are actually used by Filipinos. Little did they know that these translations are grammatically incorrect. Ang risk kasi neto ay there might be miscommunication amongst or between Filipino and if you're a businessman, there might be miscommunication between you as a Filipino citizen and your foreign clients. Kasi nga, magkaiba kayo ng orientation in terms of English. Meron tayong Korean English, meron tayong Singaporean English, and Filipinism or Filipino English happens to be one of our varieties. Nagtataka kayo, bakit sa Philippines, ang gamit natin sa toilet o kaya restroom, comfort room. Kailan ba naging comfortable ang banyo? Eh, kahit mabango, iniihian yun, doon tayo dumudumi. So, yung salitang comfort room ay isa sa mga examples of Filipinism. Again, Filipinism is a coined word or terminology that pertains to the loose translation of English phrases which are utilized by Filipinos in their conversation, be it either a simple conversation, which is a palaver, yung social na usapan, tete-a-tete, or a formal conversation, which is a public speaking. That's the first problem and that's the risk. Another one is, to what extent can we accept Filipinism? Meron tinatawag na, tandaan nyo to, there is what we call academic register. Gamitin nyo to pag kayo'y teacher na sa English. Kasi ito yung bala natin sa mga estudyante natin na nagsasabi na, bakit kailangan tama yung grammar ko? Eh yung katapat ko naman na tindahan na bibilhan ko, wala siyang pakialam. Again, we teach them to make our subject and verb agree. So with our pronoun and antecedent agree because of academic register purposes. Pag nagsulat ka ng thesis, pag nagsulat ka ng research, kailangan tama yung context mo, tama yung structure mo, tama yung meaning. So that's for academic register. Again, ito yung isang pinakamagandang bala ng English teachers. Always tell them that what you're teaching them would definitely be of big help once they're going to make use of this in their academic papers. In that case, it would be an arena of academic register. Isa yun. Examples are, ano may mga examples ng Filipinism? Isa yan, yung comfort room. Na ang tawag sa British English ay loo. Sa American English ay restroom. Powder room para sa mga babaihan. So, what else? Yung pag nagpunta kayo sa fast food chain, be it either yung tutube o kaya yung kulay yellow na may letter M. Bawal daw sabihin kasi magkakababayaran nila si Ma'am Roxanne ng campaign ad fee. So, kung pumunta kayo dun sa fast food chain, again, be it either the yellow one or the red one, usually tinatanong kayo ng nasa counter, is it dine-in or take-out? Wala naman talaga yung take-out. To go ang tawag. Pero, naalala nyo ba yung joke dati kay Alma Moreno? Sabi ni Alma Moreno, punta daw siya sa isang fast food chain. Sabi daw nung counter, take-out count, ay sabi nung sa counter, ma'am, is it for dine-in or for take-out? Sabi raw ni Alma Moreno, no, it's for Vandal. Kasi nga, di ba, anak na si Vandal kay Dolphy. So, yun. Isa yan.
take out, wala naman talaga. To go. So lalo sa Starbucks, pag sinabi na, is it for to go? Is it for dine-in or for to go? Huwag kayo umalis. Baka akala nyo pinapaalis kayo to go. No? To go, ibig sabihin, hindi ito yung sinasakyan nyo. Ha? Cruise ship, iba yon. To go, ibig sabihin, ay kakainin sa bahay, kaya outside the shop. Another one is yung come again. Pag may kausap kayo, tapos hindi nyo naintindihan yung sinabi, usually pinapaulit natin, come again. Galing ito kasi sa, ano yan, pakiulit nga. So, we can say, would you repeat what you've said? O kaya, meron kasi, sorry naalala ko kasi may turo sa amin na pag respectful daw, yung kausap mo, or older than you, dapat pag hindi mo naintindihan yung sinabi, I think it must be, I'm sorry. Pero doon sa libro kasi, sa research, ang mas akma daw would be, can you repeat what you just have said? O, dahan-dahan na baka magkamali pa kayo sa dulo. So yun. Another thing is, maraming examples ng Filipinism. Maliban doon sa apartment. Yeah. Although yung apartment kasi, kopya natin talaga yun sa American English. Siguro, gusto kong bigyan diin na bakit ba tayo merong Filipinism? Bakit ba tayo merong Philippine English? Ano bang, hindi ba pwedeng American English lang? Hindi ba pwedeng British English lang? Bakit kailangan tayong may sariling variant of English, which happens to be Filipinism? Because of the evolution of what we call English language, nasasama natin yung localized language natin sa English. Pinipilit nating hindi natin pinipilit. It's actually an evolution of language na pinagayaman natin. Ang problema, nakakalimutan natin na the use of a certain language requires us to observe both structure and meaning. So, pag nagkamali tayo ng isa sa mga to, magkakaroon tayo ng problema. Magkakaroon ng barrier. Kasi nga, lalo na pag yung taong kausap natin is not used to these words. Example, presidentiable, lalo malapit na yung election, senatoriable, tayo lang naman ang gumagamit. Ang masama, sa media, ginagamit ito ng mga media personality. Presidentiable, senatoriable. Kasi pag presidentiable, ibig sabihin tumatakbo ka sa pagka-presidente. So, you're running for presidency or you are actually seeking the position of presidency. Wala naman talaga yung presidentiable. What else? Ang sabi doon, English phrases. Ibig sabihin, pinagsama-samang salita. If you're going to read Filipinism by, I think, you look for how Katchru in 1992 defined that, Filipinism. You look for the definition of Kirkpatrick, 2009. Kasi yung definition nila ng Filipinism ay very clear. Sabi ni Professor Bautista sa UP, Filipinism actually is a nativized variant of English. Bakit yung tinawag na nativized variant of English? Kasi nga, tayo na native speakers ng Tagalog o Filipino ay nakabuo ng sarili nating variant ng English. And then, sabi ni Katchru, Filipino English actually is very unique. It's very unique because it's very different from other variants of English. It's unique to Filipinos. Kaya siya Filipinism. And also, this Filipinism is very adaptive. Paano siya naging adaptive? Kasi it is adapted to Philippine culture. Tandaan niyo, every English variant or every variety of English is adapted to the culture where it is being utilized. So yung Filipinism ay nag-adopt sa Filipino language kasi dito yung ginagamit sa Philippines. Pag sinabi mo dito sa Pilipinas na powder room, mga sosyalerang babae lang nakakaalam. Excuse me, lalo pag nasa date sila, excuse me, can I just go to powder room? Pero wala namang ganun. Sa probinsya, sa atin, sa Isabela, wala namang gumagamit ng babaihan ng, can I go to the powder room? Wala naman.
Lagi nga sasabi, "Can I go to the restroom? Can I go to comfort room?" Pero parang ang mali yata talaga ay yung comfort room. Pero 'pag sinabi mong CR, kung kahit nasaan ka man, naiintindihan ka. Sa gasolinahan ka man, sa sosyal na restaurant ka man, sa hotel, lobby, o kaya sa karinderya, 'pag sinabi mong, "Saan po yung CR niyo?" Ituturo ka nila hindi sa kitchen, ituturo ka nila sa CR. Kasi nga, it's a nativized language fit for Filipino culture. Kinorek ba natin 'tong mga 'to simula't sa umpisa? Hindi, nakasanayan na natin. At sabi nga nila, "A language once become a habit, it cannot be changed." Or once you plan to change it, it must be changed over time. So, matatagalan pa. Ah, try niyo, 'pag ang kausap niyo ay common na tao, sabihin niyo, "Ano 'to, for dine-in or take-out or to go?" Sabihin nila take-out, hindi nila alam yung to go. Bihira naman yung nakakaalam, ako nga hindi ko rin alam. 'Pag sinabi kong to go, sa isang take-out counter na tinatanong ako kung for dine or for take-out, 'pag sinabi kong to go, baka hindi kami magkaintindihan, baka umalis si Ale. So, sinasakyan ko na lang kahit alam ko kung ano yung tama. Ah, again, hanggang saan ba puwedeng i-allow or, ah, i-accommodate ang Filipinism? Maybe in normal conversation, in casual talk. Pero 'pag if you're a businessman, see to it that the person that you're talking to is familiar with the words that you are actually making use of in your conversation. Ngayon, kung kapwa mo naman Pinoy, nagkaintindihan naman kayo, siguro pwede mo 'tong gamitin. Ito ay sa konteksto lamang ng Pilipinas. Pero 'pag nasa ibang bansa kayo, alam ko available 'to sa TikTok. Total ay, ah, yung mga bata na nanonood ay lahat naman nakatutok sa TikTok. Meron dun, isang TikTok content creator na ang content niya ay Filipinism. Napunta siya sa Australia. Pagdating sa Australia, iba Australian English, hindi na siya naintindihan nung kausap niya. Kino-correct na siya ngayon na kasi nga hindi nila nakasanayan yung mga salitang yun. Meaning to say, babalik tayo dun sa definition ni Katsu na Filipinism is very unique. Ngayon, 'pag ang tanong niyo naman, "Sir, bakit pa kasi nagkakaroon ng Filipinism?" Gusto ko yung sinabi ng isang manunulat. Ang sabi niya, "Filipinism actually is a product of colonial hangover." Yun. Bukas tali-talinuhan kayo sa Lunes na pagkausap niyo yung isang kaklase niyo, "Oh, ganito ako magsalita because of colonial hangover." Yun yung sabi ng isang writer na meron daw, nag-e-exist daw ang Filipinism sa pananalita ng bawat Pilipino because of the colonial hangover. Sa mga manginginom na tulad ko, naiintindihan niyo kung ano yung salitang hangover. Na 'pag may hangover ka, parang hindi ka pa rin nakaka-get over sa ininom mo, parang gano'n. Parang sa colonial hangover na patuloy tayong napapailalim sa colonial hangover, specifically Filipinism, kasi ayaw nating ayaw nating umalis sa pagkakagapos ng colonial mentality. Yun, na gusto ko lang i-segue sa June 12 ngayon, ito ay pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ngunit malaya na nga ba talaga tayo? Kasi kung talagang malaya na tayo, siguro naintindihan talaga natin kung ano yung pagiging malaya. Sa akin, wala akong magawa kundi gamitin ang salitang English because this is my bread and butter. If I stop teaching English, baka siguro hindi ko alam kung anong susunod na gagawin ko sa buhay. Pero itong Filipinism ay parte ng pananalita natin. Again, pero kung tatanungin niyo, babalik ako dun sa konteksto na hanggang saan lang ang mga Filipinism. Sana huwag na tong umabot sa academic register kasi ibang usapan na yun. Written work that you submit to your teachers should not tolerate Filipinism. Instead, balik tayo dun sa invest in yourself. You read a lot so that you would know the route of Filipinism and you know how to address it. Soon enough, we will become English teachers. You will encounter a lot of these things, be it either in your classroom, be it either talking to your colleague, be it either along the corridor, in the library, or just simply talking to somebody else. If you know that the person that you're talking to
is accustomed to using the Filipinism. So long as, in my case, so long as you can understand each other, so long as the meaning is being transgressed, maiksi lamang yung buhay. Wag natin gawing komplikado. So bakit pinapaliwanag ko itong Filipinism na to? Para lang maging aware tayo that Filipinism exists, that Filipinism is our own creation, just that outside Philippines, it is grammatically incorrect. Actually, hindi ko makakalimutan yung sinabi ng aming professor sa Structure of English. That's English 14. Sabi niya, never label or never use grammatically incorrect or wrong grammar. Pati kayo mismo mali. Sabi niya, use instead grammar anomaly. So, pag may gumamit ng Filipinism sa essay, gumamit kayo ng yung gaya na sinabi ni Dr. Susan na feedbacking na instead of maybe directly saying that it's incorrect, you have to direct the person to certain readings na you have to read this one because this is all about Filipinism. And for essay purposes, for academic papers, these are not allowed. Yun. Marami. Siguro itong mga kasamahan ko kasi mas malawak yung, mas marami silang nabasa. Actually, sa aming apat, matapang kong sabihin na ang pinakamarami sigurong nabasang libro dito si Ma'am Rejoice. Ako lang yung assessment ko. Pero kilala ko kasi yung reading habit niya. Yes, I agree. Yes. Tama ba? Matapang kong sabihin, papasintabi ako kay Ma'am Roxanne at kay Dr. Susan. Pero kung meron dito, may pinakamaraming nabasa siguro, si Ma'am nyo Rejoice yun. Ito, tama. Kung kapares lang natin siya siguro, baka maiiwasan natin tong sobrang paggamit ng Filipinism. Napakaraming examples. Pero yun lang, yung punto ko lang ay, Filipinism is here to stay. Filipinism is part of our language. Filipinism enriches our culture. And Filipinism is actually a product of, again, tali-talinuhan tayo next week, colonial hangover. Yun lang. Thank you. Gusto ko yung colonial hangover. My gosh, gusto ko yung colonial hangover. Lakas makasosyal. Pero alam niyo, parang ayoko nang magsalita. Goodbye na tayo. Tapos na. Uwi na tayo. Kinanman. Uwi na tayo. Siguro ang ano na lang. Siguro ang ano na lang natin eh. Ano yung mga na-encounter niyo pang examples ng Filipinism? Malling. O, diba? Sige, Malling tayo. mauna ka, Ma'am Susan. We used to say malling. Saan ka nang malling lang. For in fact, the appropriate standard word for that is window shopping. Diba? Malling ka. Yes, tama. Meron pa, pinaka-common sa mga restaurants to, yung bottomless. Bottomless. Diba? That this might not be understood naman ng mga native speakers o ng mga ibang Nakakatakot mga yung ibang bottomless. nationality. Kasi yes, nakakatakot talaga yung bottomless, di ba? Where in fact, it should mean, it should be stated this way, parang refillable. Di ba ganun refillable. sana? Refillable. Unlimited. Bottomless. Unlimited drink. Unending. Unlimited drink. Yes. Refillable. Whatever. Tapos Nakakatakot yung bottomless. pinaka-common pa. Kasi baka kung saan mapunta. Pero, kaya refillable na lang. Refillable. Tapos laging ginagamit ng mga teachers to lalo na sa basic ed. Fall in line. Diba? Fall in line. Laging ginagamit yung fall in line. Must be line up. O kaya stand in line. Diba? Stand in line or form a line rather than saying fall in line. Ayan. O si Rejoice, maraming baon yan. Hindi, sa kababasa ko, na-discover ko, ako mismo pala mali. Kasi yung ginagamit kong fill out this form. Yung pala, fill up this form. Yung pala dapat Fill out this form. Ayun. Nasa video ko, hindi ka nanonood kasi ng video ko. Hindi ka kasi nanonood ng video ko. Marami yan. Fill in, fill out, fill up. Fill out for documents. Fill up for a container.
Yes. Yes, if you want. Parehas kami rejoice, busy-busy ang buhay kasi eh. Actually, di ba? Wala Oo. nang oras manood. Mahirap magsingit Oh, ng marami oras pang talaga. Marami pang oh, marami example. ka pang examples, Rejoice eh. Alam ko eh. Yan. Ay, kapag sinabi mong I talked to her already, ginagamit din natin 'to, It 'di must ba? be I spoke to her. Yes, yes. Ang masama, Ang pag minsan with sige Joyce. ang maganda dito, habang nadi-discover natin yung mga mistakes na kino-commit natin, we get to correct them, and at the same time, we are sharing them to these learners ng future Yes. English teachers natin. Kasi gusto natin na maging globally competitive tayo. So we would be understood by English speakers outside of the Philippines. So itong mga Mm-mm. ginagamit nating Filipinisms, we are using them here in the Philippines. They are accepted here. Pero pagka ginamit mo ito sa labas, mali talaga. Kaya magandang meron tayong ganitong mga learning kasi Mm. mai-share natin sa kanila na ito yung dapat nating i-correct. Yun. Yes. Oh, meron pa yung usual na sinasabi natin na sinabi ko last time nung nag-meeting tayo, in fairness. The word in Yes, fairness. in Di ba? fairness, O di ba? Which means to be fair. Ganun sana, di ba? To be ah, fair. That should be the phrase, di ba? To be Pinoy fair or talaga in yan. all. Mm. Parang siguro galing yun dun sa statement na in all fairness. Tapos naging in fairness In na, fairness. ganon. Mm-mm. Ah, Kasi Tapos yung lalo na word, pag lalo na pag halimbawa yung mga businessman dito sa Philippines, pag nagpag-usap sila sa mga Hapon, 'di ba sa Hapon, English for them is a foreign language. Ginagamit lang nila yung English for business purposes. So, pag yung alam nilang English, American English, tapos tayo, Philippine English, dahil may Filipinism, we won't meet halfway. Kahit anong gawin natin, hindi talaga tayo magtutugma. Talaga tayo, di talaga didikit. Parang gano'n. yes. So, since we've been emphasizing that English is the language of the global village, really, that if we want to be globally competitive, yung competitive pa sa competitive na yan. Meron ako naalala kasi sabi ko, competitive. Sabi nung teacher na karat ko, competitive. Sabi ko, ano ba talaga? Kasi yung turo sa akin, competitive. Ito, competitive. So, Ah, it's just like that. ah, Na if you want to compete in the global village, you Globally. really have to use the language which can be understood, which is actually universally understood by everyone. Sa case natin, hindi ko alam kung mm, American English or British English. Kasi pag minsan nakadepende kung sinong kinolonized eh. Ba't tayo hindi nagbe-British accent? Di kaya naman natin, di ba? Di ba? Si Marites kaya nga niya eh, di ba? Ba't natin di natin kaya? Siguro dagdagan pa natin yung manood ng mga Peppa British, Pig. mga British-based na sa Netflix, baka sakaling magaya na natin si Harry Potter. Bridgerton. Oo. Bridgerton. Kasi nga, ang Okay, chinek ko. pinakamatagal, Paul, wait yeah. lang. Chinek ko. Hmm. Chinek ko yung It's competitive. So tama nga yung una, Competitive. So, competitive. tama. Okay, Tama nga. competitive. Kasi sabi niya, Chinek ko talaga. Chinek ko. sabi ko, competitive. Tapos sabi niya, no, it's competitive. So sabi ko, sige, double PhD ka naman. Sige na. Competitive ka na ngayong araw na to. Ako na yung competitive. So, ayun lang. Pag minsan kasi, honestly, yung tama nga yung sinabi nila dati na the more you know, the more you don't know. Pag minsan di mo na alam kung ano yung tama, sa madami nang nagtuturo sa'yo, sa dami ng kausap mo, sa dami ng napapanood mo, sa dami ng nababasa mo, hindi mo na alam kung ano yung tama. So, it pays off to check, kaya ng ginawa ni Ma'am Roxanne. Isa pa yan, yung genuine. Pag minsan may nag-aaway dahil dyan. Genuine. Oo, Kaya nga, genuine. yung YouTube, Oo. tsaka YouTube. YouTube. Oh, British yes. and American lang naman yun. Kaya lang, sabi ng teacher mami, YouTube. Anak, teacher din ng mami mo. YouTube, parehas lang.
Kaya YouTube. Pero hindi nag-choose sila maniniwala sa'yo. hindi, Pero hindi. hindi maniniwala sa anak mo. Hindi nga naniniwala. Kaya ito, this situation reminds me of the Ni point Adam sa akin. Paul, hanggang saan ba to? To what extent? Ano Yan, ba yun ang yung tanong ko. parameter nito? Hanggang Ano ba ang saan tayo? parameter Hanggang nito? saan? Yeah. The way I look at Mm. Hanggang saan natin yayakapin ang Filipinism? To what Ah, extent that Mm. Filipinism should be allowed or should be embraced in our respective classrooms? Pag tayo ba nagtuturo, nakakaligtaan na ba natin na gumagamit din tayo ng Filipinism? All the time? Is it all the time that we are accurate with our phrases? Ngayon, pag nangyari kasi yun, sabi nga ni Ma'am Roxanne, yung pagkakamali ng isang English teacher, mamumultiply. Ang ending pa niyan, sisisihin ka pa. Sabi ng English teacher ko, ganito eh. mm, Tama ba? Ang problema kasi, balik din tayo dun sa punto niya na, ang nagturo lang din naman sa atin, hindi naman native speakers. Ang nagturo din naman sa atin, isang Mm. Pilipina rin na natutunan niya yung English dahil sa pagbabasa at sa pagtuturo din ng mga teachers niya dati. Hindi naman tayo Thomasites. ah, Parang ganon. So, Yes. yun Actually, yung, dito yun sa yung ano na, challenge. dito sa ginawa natin, dito sa ginawa natin na nag-decide tayo kung anong pag-uusapan natin, di ba? Di ba naka-review tayo? So, na-realize pa nga natin na, oh, ito, ginagamit ko to. Mali ito, pero ginagamit ko. Tapos, nire-recall ko na ngayon. Ginamit ko pa to sa classic ko. Kasi dapat kung ginamit ko to sa classic ko, kailangang i-correct ko to. Kasi usually, yung mga bata, yung mga expressions mo ang ina-adapt nila. yes, Mas iniintindi nila yung mga expressions mo kesa dun sa mismong lesson na tinuturo mo sa kanila. Ano yan, nakikinig sila, true. pero alam kong mag-agree sila. Expressions mo, mannerisms mo, mas pinapansin nila yon kesa yun sa Ah, mismong tinuturo mo. Ma'am Sue, ayan, maganda yung sinasabi ni Ma'am Susan kanina. Tuloy nalobat, natin. oo, nalobat. Nalobat. Ang issue na to, because Okay lang Paul, yun. oo, nalobat. Ito na naka-charge na. Di ba si Paul kanina, he asked hanggang kailan at hanggang saan ba ito. So we really need to set the limit, yung parameter. mm, Siguro on my viewpoint, if the effective communication is really hindered, nahihinder na eh, that's the time, it's a wake-up call na that you have to remedy the situation, di ba? Kasi there is always communication gap or misunderstandings. Wake-up call na yon. We need to resolve the issue. Sa tingin ko yun ang parameter niya. Kaya the other point of rejoice is pagka global na society na, global setup na, you really need to adjust and upgrade. yes, Nag-upgrade ka. That's why you go back again to the fact that you need to invest, upgrade, invest. Kasi hindi sapat eh, hindi competitive ang ating Kasi ano nga eh, yes, very, very ano na nga itong mga to, very favorable kasi sa mga bata ngayon that this early, we are already giving them advices, we are already giving them clues na, and we are actually teaching them now, o actually, ginamit ko na naman yun, we are teaching them now the right thing na ito yung tama at ito yung dapat iwasan. Meron pa akong naalala, di ba? Kasi narinig ko lang ngayon lang yung anak ko, sabi niya, wait lang! Hindi ba idiosyncrasy din yan na Filipinism? Kasi wait lang, di ba? Tayo lang na, okay, wait! Tama na lang sana yung sabihin mong wait, pero tayo mga Filipino sabi natin, wait lang! Gustong-gustong sinasabi ng mga anak ko yan, wait lang. Naiinis ako kung minsan, wait lang, puro wait lang. Filipinisan pa rin yan. Di ba, Ma'am Rejoice? Idiosyncrasy, tinudugtong natin yung yes. lang. So, wait. Ayan, naalala ko lang. Ang Medyo gulo ko, no? sadyang Naalala ko lang balitaan. kasi siya. Oo. But, mm, Pinaka-common siguro na, kasi dun sa limit na yes, Rox. Yes, yung limit na sinasabi natin, I agree with Doc Susan na we realize na okay, it's time for me to learn and unlearn. Mauuna pala yung unlearn. To unlearn what I have learned because this is the actual situation and I have to adjust kasi hindi pwedeng yung sitwasyon ng mag-adjust para sa'yo. O, ito ang alam kong English eh. Eh di dapat
intindihin niyo ako kasi ito nga ang alam ko, itong nakagisnan ko, hindi pwedeng sabihin ang ganon, 'di ba? Kasi nga the word competitive, the word competitive requires you to do something way ahead the others. Kaya dapat tulungan mo yung sarili mo. If there's something that has to be corrected, then you have to do something for it to be corrected. Ngayon, ang problema is, if you have already reached that limit, but you don't do something about it, and you are not willing to adjust, doon na nagkakaroon ng problema sa learning. Mm. Exactly the point. Correct. Yes, yes. Correct. You No, try may to 100%. generalize everything. Okay na ako dito eh. What matters most, I can relay, I can express myself. Pero hindi naman, hindi ka na makalabas dyan sa parameter na yan. You May cannot limit compete ka na. globally anymore. Yes. Right? Yes. Sa basic Yes education, naman. ang ang ine-encourage namin sa mga bata, lalo na sa junior high school, as long as you are understood, yun ang rule. As long as you are understood. Pero, dumarating kayo sa punto sa language learning that you have to correct their mistakes. Masaya ka na naiintindihan mo sila, pero ipapasok yung grammar sa kanila para mas ma-improve nila yung kanilang language. Hindi sila pwedeng mag-sabi ng buod na naiintindihan mo sila kahit sa kanila. Hindi pwede sa buod. That as they move up, as they study, they get into their language skills. If you encourage them sa group, lalo na Okay. Dumera na yatang, ilapit mo kaya yung yung mic. mahina. May Ayan, nagpuputol-putol. better, better. Ayan na, okay, mas okay pag ganyan. Ayan. Sa junior high, i-encourage natin sila, ipa-realize natin sa kanila yung mali nila para ma-improve nila yung mga kakulangan pa nila. But then, uh, let us tell them na kailangan may improvement talaga. Hindi sila pwedeng mag-stop lang doon sa, okay na to ma'am. No. Ako hindi ako pumapayag sa ganun. I always tell them there is always a room for improvement. Yun. Tama naman, tama. Saka two-way process yan, hindi lang dapat sa teacher yan eh. Pero kaya lang kung minsan sinisisi tayo, no? Bakit ako? Bakit parang kasalanan ko? Bea Alonso lang. Bea Alonso. Pero mo rejoice kasi dun sa'yo, basic education kasi, nandoon pa sila dun sa stage na hindi pa nila nare-reach yung limit ng learning nila. Andun pa sila sa peak ng learning. So, I think that's the best time na i-correct na kung ano yung mali para hindi tatnohan na may ilasag joy mali in Ilocano, di ba? So that i-embrace nila. Yes, hindi ma-fossilize. I-embrace na nila yung yes. Kasi pag hindi siya maitama sa ganang akin lang. Pag hindi maitama, sa ganito kaaga, baka pagdating ng college, ang gagawin niyan, ipapasa ng college prof, yung sisi, sa English teacher ng high school. Ano bang tinuro ng English teacher mo nung high school ka? Ba't ganito? Tapos, yung high school teacher, ganun yung papasa niya. Ano bang tinuro nung elementary kayo? Ba't ganun na nangyari? Kasi nga, basic education is the foundation of all skills. Sa college naman, refinement na lang sila. Fine-tuning. Pina-fine-tune nila. All ideally. Ideally. Yun. Hindi gano'n ang scenario. Pero kasi, alam ko na pagdating nila ng college, may mga bumabalik pa sa akin, mama, ganito, huwag na lang katakit sa'yo. So, siguro nasa learner yun. Nasa learner din siya. Kasi nakakalimutan nila kung hindi nila alam
nila, yung learning nila, nakalimutan nila. So dapat i-emphasize natin sa kanila na there is a need for for learning the language properly. There is beauty Tama, tama. actually in learning English language. Properly. I like the word properly. Yes. That's from Ma'am Parang Rejoice. ikaw lang yun. Parang ikaw lang yan, Doc. Parang ikaw lang yan, Doc, proper. Prim and proper. Laging prim and proper. Parang swak sa'yo yun. Ganun Ano, ba yun? Miss Investment. PNU. Miss Take it PNU, from para me. sa'yo lang yun. Actually, challenge niya sa akin noon. It was a personal experience yung ganyan. I really need to tame my tongue. Kasi gusto nila nun sa, Diyos ko, bakit sasabihin ko pa yung school? Huwag na yung school. Gusto nila, part of my tenureship, i-tame ko yung tongue ko kasi I carried my regional accent. Mm. Yung Ilocano. Mm-mm. Pares tayo, Susan, kasi I taught noon sa Manila, di ba? I taught, yun yung first year experience ko kasi sa teaching in Manila. Napakalaking issue yung pagsasalita ko talaga. They were so But they helped particular. me. They helped me. So, ang ginawa ko, bakit wala naman sa batas yun, Paul, di ba? I-regular mo ako. Wala yun sa Wala stipulation yun. ng vision na dapat yung standard English mo. Wala yun sa... Hindi na ako nakapag-away. What I did is, I invested, my dear. Oo, besh. In-enroll ko yung sarili ko sa Speech Power Philippines. I invested sa UP Diliman, yung mga course nito. Then, nung bumalik ako, bakit ganyan ka na magsalita? Sabi niyo, baguhin ko eh. Standard English na to. Ano pang gusto niyo? Regular na ako. Sabi ko, Yan yung perfect example ng sinasabi natin kanina na invest in yourself. Oo. Wag mo na Ako dati, Tama. hindi ako Fire on nahihiyang advantage. magkwento. Hindi ako nakahiyang magkwento. Nung nag-take ako ng graduate studies, nag-exam ako sa Ateneo. Pumasa naman. Although medyo mahirap talaga. Nung pagdating sa language proficiency test, binagsak ako. Ang sabi sa akin, yung speaking skills ko daw, mediocre. Pero yung writing skills ko, ang tawag pa nga acceptable. Ang sabi acceptable. Sabi na, your writing skills are acceptable, but your speaking skills are mediocre. So, ang ginawa ng department chair, hindi ako pinayagang mag-enroll ng regular subject. Parang sinabi niya na, wala kang karapatan. Binalandra niya sa akin na, eto muna, mag-review ka. Alam mo mga lessons ko? Intonation, accent. Anong magagawa ko? Ala po, Diyos ko. Hindi lang ako, ang mga kalaro ko. Ilocano, may ibanag pa sa amin, Kawayan. Di ba sa Kawayan, maraming ibanag. Dalawa lang to eh. Tagalog or ibanag. Bihira nag-iilocano sa Kawayan. So, sabi ko, paano gagawin ko? Tapos sabi niya, nung pas ako na yon, sabi ko, can I now take regular subject? Tapos sabi niya, no, there's still an oral test. Pinag-oral test ako. Sabi ko, na po, mediocre. Sabi niya, now it becomes acceptable. Acceptable? Wala pa sa standard. Sabi ko, grabe, hindi mo lang sa standard. Acceptable lang. Buti na lang, kahit pa paano, yung writing skills, kahit pa paano, acceptable daw. Yung speaking skills talaga, mediocre. Hindi ko makakalimutan yun, ha? Ang yabang ko pa. Siyempre, di ba, sa PNU, writer, kunyari, host ako dun sa aming napakagandang boarding house. Tapos, dala talaga natin na madaldal ako. Tapos, pagdating sa, mayabang pa ako sa Isabela High, science class. Pagdating sa Ateneo, oh my God. Inacceptable lang yung writing skills ko, mga kapatid. Tapos speaking skills, no, very mediocre. Sabi pa, very mediocre. Sabi ko, papunta na to sa sadsad sa lupa. So, oo. Ang ginawa ko, same thing, gusto ko talaga mag-survive. Kasi survival of the fittest. Gusto ko talaga mag-survive. So, ang ginawa ko, araw-araw kong pinapanood si Harry Potter. Sabi ko, hindi man ako kasing galing ni Harry Potter. Kahit pa paano, British? yung pananalita ako. At master ko talaga yung Tagalog. Kasi di ba sabi nila, pag magaling ka sa Tagalog, magaling ka sa lingwahe na Tagalog, magaling ka rin sa English. Kasi nga na-master mo kung ano yung
nakasanayan mong language. So kasi nga aminin natin pag nagtagalog ako dati may salitang Pangasinan na sumusulpot. Lalo pag hindi ko na talaga alam anong gagawin ko. So I invested in myself. So yun, nagbasa sabi ni Ma'am Roxanne. Kasi nga gusto ko pag humarap ako sa estudyante ko na meron akong baon, na may karapatan ako magsabi kung ano yung tama at mali kasi alam ko na sa sarili ko kung ano yung tama at mali. Babalik tayo dun sa you cannot teach what you do not know. Nakakatakot lang dun sa mga ayaw mag-invest. Nakakatakot dun sa mga ayaw tumanggap na may kailangang i-fine-tune sa'yo eh. Pwedeng yung writing skills mo, pwedeng speaking skills mo. So, Oo. pag tinanggap mo na mayroong ipa-fine-tune sa'yo, next step would be improve it. Kumbaga, polish it. Kumbaga, sana sa patalim ay kailangan dumaan, puliduhin mo para kahit papaano maganda yung output. Tapos balikan ko yung example Yung sa Filipinism, usual example pa yung for a while, pagkausap mo sa phone, for a while lang Mm-mm. Oo, Yes, for a while. Ang for a while, it takes time. Baka naman butot balat na yung tao, skeleton na, hindi mo pa nababalikan. So, it should be for a short while. Kasi share ko lang, SKL. Nag-training ako dati sa call center. 6 na buwan. Oo, kasi nga, I was curious what's BPO all about. What's yung business process outsourcing. Ano ba, saan ba ako po? Baka mamaya, ang ending ko ganun din. So, I was taught on how to take calls. Take calls, hindi receive calls. Answer the phone. Because you cannot answer the phone. Try mo, hello phone. So, hindi sasagot. So, Yeah. Right. we were Filipinism. we were taught on how to take calls. We were taught on how to give calls. Tapos, minemorize namin yung Pacific Center, Center, and then Central, and then Mountain, yung time frame. Parang gano'n, nag-enroll din ako doon para lang, kasi nga, gusto ko talaga maging isang English teacher na pag sinabi ko sa bata na ito yung tama, tama rin yung tinuturo ko. Kasi mahirap yung babangka ako na, anak, ito yung tama. Pati ako pala mali. So, kailangan, sabi nga, ay, babalik tayo sa salitang, word for the day, invest, maliban sa colonial hangover, gamitin niyan sa mga estudyante natin. Napakaganda na. Nung nabasa ko yun sa research, sabi ko, ano kasi mga talino nito, colonial hangover. So, papasok ko Oo yan. nga, colonial hangover. Sa klase ko, sabi ko, papasok ko yan sa literature. Pero pag sinabi mo yan sa klase mo, hindi na makikipit. Sabi ko, that's actually the result of colonial hangover. Tapos sinusulat nila, ano yung colonial hangover? Basahin nila lang kung ibig sabihin. So yun, yan, yung for a while. At saka yung pass by my house. Diba? Pag pauwi ka na ha, best, pass by my house. Drop. Baka apakan niya yung bubong mo dun sa dadaan. He will literally pass by your house. Baka naman drop by ang gusto mong sabihin. Parang ganun. Pero, nakakatawa, nakakaaliw. Sa ngayon kasi, yung Filipinism, correct me if I'm wrong, sobrang lumawak na siya kasi pati sa digital language, yung words na ginagamit natin, kung tayo makipag-usap, canceled, may T. Wala naman sa totoo yan, di ba? Ano pa? Sana oil. Di ba? Sana all. Yan. Yung sana all, dito lang sa Pilipinas Shocked. yan, di ba? Letter T. Shocked with T, di ba? Kaya yarn. Pati yung yarn, di ba? Yung yarn, di ba? Yarn. Yarn. Di ba? Maganda yarn. Singer ba yarn? Oo. TikTokeries, di ba? Singeries, danceries. Danceries. Di ba ito ay paki-categorize nga. Ito ba ay nasa ilalim ng idiosyncrasy, nasa ilalim ng Philippine. Gusto kong malaman bilang isang siguro yung mga English majors din natin, baka gusto nila malaman, saan ba siya napapabilang? Saan ba napapabilang tong danceries, tiktokeries, canceled, yarn? Do they belong under Filipinism, idiosyncrasy, ano ba to? Fossilization? Yeah. More on Mr. Joyce? linggo siya, Sir Paul. Di ba? Linggo. Meron tayong linggo, meron din tayong, ayan nga, social media linggo. So, yung mga yan, hindi naman siya nagtatagal. Sa Filipinism at saka sa facilitation kasi,
accepted na natin siya sa culture natin na yun na yun. Samantalang yung mga yan, lilipas. Yung sana oil, medyo hindi na rin nga siya ginagamit ngayon. Ginagamit. So, lingo siya. It's under lingo. So it's just a fad. Pagdating ng panahon, mawawala din siya. Hindi gaya nung, hindi gaya nung, di ba, yung di ba ng mga Tagalog at yung ngarod nating mga Ilocano, ay kahit ilang Apple phone pa ang dumaan, ay hindi yun matitibag. Yes. Parang ganon. Kasi nga naka-etch na. Ano yung term mo, Ma'am Roxy? Yung Ilocano ng Nakaukit na. Nakalasag. Nakalasag. Nailasagan. Nakaukit na sa kaibuturan ng mga kasukasuhan. Mahirap sa atin kasi nga second language natin itong mga to. Na kumbaga pati Filipino, pati Tagalog nga second language natin, di ba? So yung pag-acquire natin ng first language natin, ako may first language is iba na. Tapos after siguro mga 4 years natuto ako ng Ilocano. After another year natuto ako ng Tagalog kasi may pinsan akong umuwi galing Kapagalugan, pumunta siya dito. So sequential yung pagkakatuto natin ng mga languages. And lahat yung mga nuances na natututunan natin sa first language at saka sa mga second languages natin, na ita-translate natin as we learn more languages. Multilinguistic nga tayo ang dami nating alam na salita. So, lahat ito na i-combine natin, nagiging Filipinism na siya. At saka madali Because tayo. Lakas makagawang Chomsky. It's makagawang Chomsky ni Joyce yung sa transfer of learning. Oo. Ang pansit niya. Oo. Nag-fuse na kasi yung Hindi kasi ito kaya native language natin sa ibang language na natututunan natin. In a way, seamlessly, napagsasama na natin sila. Ganun kagaling ang Pinoy. Yun ang epekto rin ng multilingualism na i-discuss ni Ma'am Roxanne sa mga susunod na panahon. Yes. Okay. Kasi yan, yung mga sinasabi nyo are ano na yan examples of barriers na in second language acquisition. So bakit nagkakaroon tayo ng parang naiiba yung direction ng learning natin? Kasi ang laging ending dapat ng second language acquisition is native likeness. So bakit hindi tayo nakakarating sa native likeness? Kasi ang daming barriers. At isa na yan, yung pagiging sobrang matalino nating mga Pinoy na nakaka-create tayo ng sarili nating communication, na nagkakaintindihan tayo. Ganyan. So, pero kapag global na ang scenario, doon na nagkakatalo, di ba? Ayan, di ba? Ako na naman. Pero mannerism na yata yun. Yes. Ayan, oo. Very productive. Kaartehan. Para kasing ano yan, yung paggamit natin yung pagpasok ng Filipinism, Idiosyncrasies, Fossilization, parang sa pronunciation lang yan. Diba? Bakit tayo? Wala naman tayong apple. Pag isulat mo ang apple sa harapan ng mga estudyante Pinoy, pag-pronounce mo sila, apple. Kasi, nakasanay tayo, halimbawa, bahay. Wala namang bahay. So, hindi naman natin sinabi na... Apple pa nga eh. Oo, apple pa nga eh. Apple. Ang lala, no? Apple. Apple. Hindi naman eh. Pag sinulat mo tong APPLE sa harapan ng mga estudyante, kindly read, sabi nila, apple. Kasi nga, bahay. Di ba? Pananampalataya. Wala namang variance yung letter A natin. Pag sinabi mo na bahay. Well, unlike sa English na mayroong short A, long A. So, ano sabi mo? Bahay. Diba? Bahay. Pupunta na ako sa bahay nyo. Baka mamaya masapak ka pa, di ba? So,
Pupunta na ako sa bayhay niyo, kapatid. Di ba? It is a trap. Let's meet in your bayhay na lang kasi nga, di ba, COVID. So, can we just stay in your bayhay na lang Anyway, rather language. than we go to a coffee shop? Maybe we just stay in your bayhay na lang. So, my driver will just fetch me na lang here. So, parang ganon. Yun yung, hindi ko alam kung sa atin na nakakatuwa siya, pero pag nagturo ka na ng grammar sa classroom mo, parang, mali pala. Doon nare-realize ng mga tao. Pag minsan kasi, ang problema rin sa mga estudyante natin, they mock at the things that we teach them because there is a difficulty for them to unlearn what they've been accustomed to. Paminsan tinatawanan nila, they trivialize. Yun yung gusto kong word. They trivialize what we teach them. Kasi nga, paglabas, pag ginamit nila yung tinuro natin, pagtatawanan sila ng circle nila. So, kung ang challenge sa atin na mga English teachers or language teachers ay kung paano ituro sa kanila yung tama at kung paano natin sila sabihan i-unlearn yung kanilang nakasanayan, mas mahirap sa parte ng estudyante kasi paglabas nila, i-try nila mag-sophisticated English, baka pagtatawanan sila. Kaya ang ending, pag minsan, nagiging seryoso lang sila when they become adult, na napunta sila sa sitwasyon na, yung tinuro ng teacher ko, ito yung perfect timing. Kasi yung kausap ko ay seryoso ng tao. Hindi na ito yung kalaro ko, hindi na ito yung kasama ko sa bahay. Because, correct me if I'm wrong, no matter how many times we teach our students diction, when you say diction in writing, yung proper use of a certain word, pagdating sa Proper bahay usage at of laro, words. they won't use that because they would surely be the subject of embarrassment. But time comes that they will be put in a situation that they're talking to somebody else who is also knowledgeable in terms of acceptable language or acceptable English language. Doon pa lang nila gagamitin. Ang problema kasi, since hindi sila nasanay, baka mamaya mabitbit nila kung paano sila makipag-usap sa kalaro, kasambahay, kasama sa bahay, kapitbahay, kabarangay, kung ang kausap na nila ay tao na seryoso sa paggamit ng language na yon, which is English. Did I make a point? Parang yung example ni Rejoice kanina, di ba? Yung biscuit, the word biscuit. So kahit ituro mo ng ituro sa anak mo yun, mahihiya siya pagpunta niya sa tindahan at sasabihin, biscuit? Biscuit ka, no? Di ba? So magkakaroon ng ano yung bata na imbes na gagamitin niya yung tama, baka i-choose na lang niyang gamitin yung mali para masatisfy na yung para tapos na lang. Tawag natin contextual, nagiging contextual communication na. Depende sa kausap ko, depende sa sitwasyon, nagiging situational, contextual in nature. Pero mahirap yan, Doc, ha? Pero mahirap yan kasi 'di ba we only have one set of values. So kung halimbawa ganito yung pagsasalita ko ngayon at bukas makita ko si Kumare at iba yung gusto niyang way ng pag-uusap namin, pagsasalita namin, napakalaking adjustment nun. Kasi may one set, di ba? Yes. Na-calibrate mo na naman ibang sitwasyon na naman to. Kasi, aminin natin, ang daming pwedeng pag-usapan, di ba? Parang tayo, di ba? Parang tayo. Pag tayo nag-uusap-usap, normal lang, di ba? Kung ano yung lingwahe, pag nag-chat tayo sa isa, kung anong language lang, detma lang. Hindi naman tayo tinagok na, ay, mali yan. Paul, mali to. Ido, mali yan, Sue. Mali yan. Tanggap natin, niyayakap natin. Pero pag ang kausap na natin, estudyante, tama yung sabi ni Doc Susan, contextual na siya. Pag estudyante na natin, since you're the one in the authority of using the language and you are the one teaching the language and how to use it properly. Medyo cautious ka na. Kumbaga nagiging accurate na yung sinasabi mo, tumatama ka na. Nagiging, kumbaga, bawat binibitawan mong salita, dapat tama. Yung subject and conscious. Dapat, tumutugma. So, parang gano'n. Same with our students. No matter how we pound the pillars, sabi nga nila, pagdating sa labas, ay hirap eh. Hirap na hirap. So, siguro, hindi ko alam kung
How to end up. Paano, I don't know how will this end kasi malayo pa ang Yeah, lalakbayin ng I agree. Filipinism, idiosyncrasy, fossilization. Oo. Napakalayo pa ng Yes. lalakbayin. Siguro ano, it will be good na kapag linguistics naman ang subject ko, mag-guest ulit kayo. Kasi ando dun yung continuation ng second language learning natin. Yung second language acquisition kasi ito. So yung sa SLA kasi talagang gusto kong i-emphasize ito kasi these are barriers ba in learning the second language. So kapag kasi iniiwalay mo yung way of learning natin informally and formally, mas madali kasi nating na-adapt yung informal learning natin, di ba? Yes. Kaya yung sinasabi ni Sir Paul kanina na, oh, ito yung mga kalaro ko, ganito sila magsalita. So mas na-adapt ko yung mga sinasabi nila kaysa yung natututunan ko dun sa loob ng classroom. Kasi nga, di ba, mas interactive yun eh. 'Di ba? Mas nagiging part na ng buhay nila, ng sistema nila yung mga na-adapt nila dun sa environment nila. Ang dami pang magandang pag-usapan in this topics. Pero siguro we will have another session for that. I super enjoyed Filipinism. Namiss ko kayo. I super enjoyed. Yeah. Sobrang na-enjoy ko tong balitaktakan. Ang ganda. Ang galing-galing nyo talaga. Napakaraming thank you. Kasi you really help my students. Yan ang number one na pinagpapasalamat ko sa inyo. You really help my students understand. Hindi ko kayang gawin lang ito na mag-isa na magsalit. Alam nyo, sawa na rin yung mga yan sa akin. So maraming salamat sa inyo. You know, napaka-busy yung mga tao. Talagang hindi matatawaran yung time na binigay nyo sa akin at sa mga viewers ko for today. And thank you so much for helping me out. And yung time nyo talaga, sobrang thank you. Kasi yung katalinuhan nyo lang kung nandyan na dati yan. So yun yung ginusto kong gamitin for today. So yung time niyo talaga, sobrang thank you. Lalong-lalo sa'yo, Susan! Very busy, mommy. Ito kasing sila, Paul at Regis, busy-busy yung mga yan, pero kayang-kaya pa nilang manood, mag-kick at magbasa kung ano-ano yung mga yan eh. Pero si Susan kasi seryosong tao, alam niyo naman, Hindi naman di ba? seryoso. Thank you so much. Our responsibilities. You're most welcome. Ayun na nga, seryoso ko. Kaya thank you, sobrang Mas thank you. seryoso kanya si Sir At, Paul. Kasi very intensive ang research output niya. True. Agree ako sa iyo, Kankansi. yung ayaw mo na sanang magsalita. Yes, lahat tayo. Yung ayaw mo na sanang magsalita after niyang mag-talk, gano'n. Oo. Kasi very, yung substance niya talaga, pak! Nandun na. Nakakamiss kayong tatlo. Sobra. Thank you talaga na tulungan niyo ako for today at ang mga estudyante ko. Ayun, nagpapasalamat na sila sa inyo. Si Beverly sabi niya, thank you for sharing po. Maraming salamat. God bless you. Mag-guest po ulit. Kayo ulit, teachers. Oh, tignan niyo, ayaw na nila sa akin. Gusto na nila sa inyo. Alam niyo, na-enjoy ko to. Gusto ko yung seryoso yung pinag-usapan natin, pero nakaka-enjoy yung pag-usapan kasi very hindi ko alam kung pwedeng gamitin yung very, pero relatable kasi siya. Ang dami-daming pinag-usapan na natin na talagang actual experience natin at ng mga nakikinig sa atin. So, to close this live stream, a piece of advice na lang sa mga ESL teachers and future ESL teachers. So mauna na siguro si Rejoice kasi siya pinakahanda sa ngayon. Okay. Yes. Teacher Rejoice. Sigurado ka. Kanina iniisip ko na yan eh, kung anong advice ang sasabihin ko sa mga future educators. Yung ginawa ko lang, read, watch, equip yourselves kasi it's a jungle out there. Yun na. Sir Paul? Uy, pangalawa talaga ako. Ako na muna. Si Sir Paul, the finale, pang conclusion. Conclusive ang ano niya. Si Doc okay, Susan. okay. Wala pa akong sasabihin. Nagre-research pa siya, be. Hindi.
Joke lang, my Marami kang friends. baon. Ang tanong, advice, my pieces of advice to all of you guys. For those of you who are so busy like me, there's no other choice than to find time investing, taming, and training your tongue, enriching this one, upgrade this. Pag may time, singit-singit lang. Ang tanong, sigurado ba kayo sa pinasok niya? Sigurado ba kayo, Besh? Sa pinasok niyo? Kasi napaka-komplikado ng linguistics, napaka-komplikado ng process na to. You really need time. Spend Mm. time. I go back to my word for today, invest. Just invest. Find time. Maraming available platforms dyan. Pwede ka mag-enroll sa school training center ni Ma'am Roxy, ni Ma'am ni Sir Paul. But if you really want to come up with a formal training and coaching, you can find time, enroll yourselves. God bless you. Yun lang. Enroll at Powerhouse Scholastic Center, kamo, Ma'am Promote. Susan. Enroll at Powerhouse Scholastic Center. Center ni Sir Paul. Correct. Yan. Oh, yes. Sir Paul. Alright. Yun, sa mga nanonood na estudyante, pa-check na lang yung aming Facebook page, Powerhouse School. That's www.facebook.com/Powerhouse Scholastic Center or PSC. Ayun, nabanggit na kasi nila yung salitang invest. Nabanggit na ni Ma'am Rejoice yung read, and watch. Sa akin siguro, there is no speed limit in the road of excellence. Yun lang. If you achieve something already as English majors once you've finished your undergraduate course, do not stop there. The world's still wide, and it's just waiting for you to explore its parts. And do not be afraid to commit a mistake that would make you a better English teachers in the long run. Kung sa ngayon ay nangangamba pa kayo how to teach listening, speaking, reading, and writing, literature, tinuturuan naman kayo nila Ma'am ni Roxanne. Pagdating ng panahon, ang pagiging problema niya na ay how to deal with your fellow teachers, how to deal with your supervisors, how to deal with the community as an English teacher. And these are bigger responsibilities. So what you need to do is equip yourself and be prepared for the battle. Because for sure, it would really be survival of the fittest and elimination of the weak out there. Yes. Yan, ang gaganda ng mga advice nila sa inyo. Ang sweet. Beauty pageant. Oo nga. Kumbaga sa journalism to, sa kanya yung editorial. Walang makakaagaw sa kanya, di ba? Sa kanya talaga yung editorial. Okay. True. Ang swerte ng mga estudyante ko, sa totoo lang, ang swerte po ng mga estudyante ko, I'm saying this not because you're my friends. And you did this for free. But they are so swerte kasi yung mga napulot nila sa inyo ngayon ay katumbas ng 2 araw na seminar na binayaran sana nila ng 5,000 pesos o 8,000 pesos. Ano yung ibig kong sabihin? Yung mga natutunan nila ngayon ay katumbas ng sana na yung mga hirap pa sila na yung mahihirapan pa silang mag-register sana para matutunan tong mga to. But you know, we gave this for free and I am so thankful. Talagang sobrang thankful ako sa inyong tatlo kasi tinulungan niyo today yung mga estudyante ko and iba pang mga listeners na nandito. Hindi lang po kasi mga estudyante ko nakikinig sa atin. Also teachers. Si Sir Oka nga, math teacher yan eh. But he said he was interested with this discussion. So, naging successful tayo today for imparting yung mga natutunan natin. And I know that antaw dito, hindi ko kayo pinilit na nakiusap ako sa inyo para gawin ito. And sobrang thankful ako nung nag-yes kayo. Talaga as in, super tuwang-tuwa ako nung umokay sila. My God, sabi ko kay Alvin, nakakatuwa, okay daw. Tuwang-tuwa kaming dalawa kasi syempre, I'm just starting with this channel. Tapos gusto ko sana yung
ang magiging kalalabasan ng mga live stream ay yung may mapupulot yung mga nanonood sa akin, yung meron silang matatandaan, meron silang antog dito, makikinabang sila doon sa kung anong maririnig nila at mapapanood nila. And we are successful for doing that today. Thank you so much, Paul, Rejoice, and Susan. You are my very good friends mula 1997. Flashbacking. Huwag niyo naman iisip ko. Yeah, Mula 1997. 1997 yun. Maraming salamat. Isipin mo, Thank you no? sa inyo talaga. Parang kailan lang, nangihiram lang ako ng notebook kay Susan para i-photocopy. Yes, laging kay Susan tayo nanghihiram kasi siya yung masipag Buo ang notes magsulat ng lecture. Oo, Pagdating saka sa kanya, maayos, ano maayos pati Yes. sulat niya. Hindi ko na matandaan yata. Yung natatandaan ko Sila ni Ate Edna. Sila ni Ate Edna, Celis. Yan. Si Ate Ed. So sila ni Ate Pero si Edna. Susan kasi talaga yun. Napakaayos ng notebook pinapay. Pag gusto mo ng maayos na notebook, Oo, before kasama ni midterm, Rejoice sa isa. tatakbo ka kay Susan. Hello kay Ate Ed. Yan. Ako ba talaga maayos magsulat noon? Hindi yata ako yun. Oo, Ikaw yun. Ano pa ako, Ikaw. may pa ako sa bahay. Kaso Sulat dati, kamay sabi ko, mo pag talaga. inihiram ko yung notebook ni Susan, problema ako kasi nga, kompleto siya ng notes. Siyempre, wala tayong pera nun, di ba? Ang sabi ko, Diyos ko, ang dami-dami niyang sinulat. Ang mahal-mahal ito sa photocopy. Di ba ginagawa ng paraan na yung 50 cents magsama na yung dalawang. Sabi ko, gawin nyo ng paraan na magsama yung dalawang kasi buong notebook na uubos. May dalawang, pag minsan sabi, so pwede naman ako ng notebook. Pag abot dalawang notebook, sabi ko, hindi isa lang yung Napakasipag. hindi, dalawang notebook na yung na-consume niya. Sabi ko, saan ako kukuha ng pang-photocopy na ito? Siyempre, nag-read Diba? Oo, tapos, computer ko. oo, hindi basta-basta magpa-photocopy noon. Pero si Mark Paul, taga-kuha ng notebook ni Susan, taga-photocopy, tas maya-maya, nandun siya sumisigaw sa boarding house ko. Anong ginagawa mo? Sabi niya, eto, nagpa-ano ako ng kopya ng, may quiz tayo bukas, ano ka ba? Kaya alam mo yan si Paul. Siguro zero ako lagi sa quiz noon kung hindi yun pumupunta lagi. Uy, may quiz tayo, siya laging taga-sabi sa akin, taga-remind sa akin. Uy, may quiz tayo, may exam, may ganyan. Nagpa-ano daw si Paul, ganito. Alam mo yung notebook na, kanino yan? Eh, Kay Susan. Pakopya ako. Ako din isa. Tipong 10 copies sa isang. Awa ng Diyos, kahit kumpleto naman ang lecture ko noon, minsan lang tayo nag-highest score sa statistics sa kay Sir Pam. Remember the days? Laban na laban talaga yung English major, mga dad. Sir Laban Pam na laban. Ayaw natin Ayaw pa tayo. Ayaw natin na sa baba yung pangalan natin pag-exam. Ha? Yes, kasi baka i-replay nila yan, lalo na si Sir Jack. Sabihin ko sa kanya mamaya. Shout out pala kay Sir Jack. Sir Miguel. Kay Sir Miguel. Sir Miguel. Habas. Hi po. Kay Ma'am Isa-send ko sa Balayan. kanya itong link. Kay Ma'am Balayan. Ma'am Tiburcio. Ma'am Tiburcio. Ma'am Tiburcio. Si Ma'am Aquino. Si Ma'am Aquino. Si Ma'am Aquino na ngayon ang ED ng PNU North Luzon. Wow. Siya na ngayon Executive Director ng North Si Ma'am Luzon. Leticia Yes. Aquino. English, Yes. 1 and 2. Si Ma'am Aquino. Consistent din siya sa akin. Ay, hindi ko siya naging teacher pero advisor ko siya dati. Advisor natin siya sa English Circle. Respect mo Leticia. Oo, Si sa Ma'am English Leticia. Circle. Consistent yan sa akin. English 1, English 2. 84. Sabi ko, si Ma'am, di man nagtinaasan. Pero love ko yan si Ma'am. Napakagaling magturo. Kasi consistent ka kasi sa kanya. Dapat consistent din ang grade mo. English 2, Leticia Aquino. Oo, LBA, di ba? Leticia B. Aquino. LBA. Kasi LBA ulit. Pero ang galing niya. Ang galing ni Ma'am Aquino. Anyways, also, thank you rin, Roxanne. Maraming salamat kasi binigyan mo kami ng pagkakataon na maibahagi yung konti namin kaalaman. Actually, ako na-excite ako nung
Yung in-invite ako, tinanong ko kagad, anong topic, kailan? Lolo nyo excited, di ba? So, kasi, it's a breather for me. It's a breather for me. Ang tagal ko na hindi nakapagbasa ng readings ng English language teaching, ELT. Napakatagal na. Mula noong 2015. Siyempre, iba na yung binabasa ko kasi iba yung gusto kong mangyari. Pero, nung sinabi sa akin na SLA, sabi ko, ano ba yung SLA? Binasa ko ulit. Sabi ko, ito pala yun. Sabi ko, anong topic? Tapos yung binigyan niya. Nakakatawa. Lumabas yung pagiging madaldal natin in a way na may natutunan yung mga tao. Maraming salamat sa pagkakataon. Yes. Kung mauulit man, ay isang chat away lang naman kami kung kailan. Para sa mga batang gustong matuto. Si Susan, sabi niya, paano? Busy-busy kasi yan si Doc. Pero tingnan nyo, hindi halata. Oo, busy. Kaya nga doon sa pag-invite ko sa inyo, siya talaga yung last na kinausap ko kasi alam kong siya yung pinakamahirap natin matawag, sobrang busy. Kahapon At ko least, nga, sabi ko, okay, ano na nga bang pag-uusapan bukas, Rocks? Kasi busy talaga yan si Sue. Pag Appreciate. minsan, nag-chat kami 1 a.m. Pag minsan 2 a.m. pag nagpe-prepare siya ng material for beda. Tapos ako, wala naman akong ginagawa. Tayo kasi, Ma'am Roxanne, di ba, nag-chat tayo pag minsan din 12 o'clock, 11, mga ganyan. oo, ganong oras active ang mga utak. Pero True. yung isa dyan, super active sa bed pag 9 o'clock. Oo, borlog na eh. Mama nun. Kasi gigising ako Borlog. 5 a.m. Oo. Pagkising naman siya, comatose naman tayo, di ba? 5 a.m. ang atin. Yung aga. Oo, tama. Samantalang nung college, baliktad. Ayun, Siya hindi natutulog. Trot. Ko na yata yung ang tag doon, kota na ako sa pagpupuyat. Hindi na kaya Okay. yung hours ko. Ako. Muli, maraming salamat, Ma'am Roxana. Thank you so thank much. you. Thank you, Thank Ma'am. you, Ma'am Ma'am Shir. Roxanne. Thank you. And to all our viewers, maraming salamat sa inyo. We are signing off. Maraming salamat. God bless you all. Bless you. Take care.